Narito ang Demons of the Shadow Realm Episode 1 hanggang Episode 10 Compressed Recap. Simulan na natin. Nagsimula ang episode kung saan nagtapos ang nakaraan. Simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa isang gabi ng panganganak, kung saan isang babae ang nagsilang ng kambal. Habang abala ang lahat, isang matandang komedro na ang mariing nagsabi na kailangang hintayin ang pagsikat ng araw bago tuluyang matapos ang panganganak. Para sa nurse, tila wala sa katinoan ang matanda, pero matindi ang paninindigan nito, dahil ayon sa kanya, napakahalaga ng oras ng pagsilang ng mga batang ito. Hindi raw sila ordinaryong mga sanggol, balang araw. Sila ang may kapangyarihang mag-utos sa mga demonyo. Pagkapanganak pa lang ng kambal, hindi na itago ng kanilang ama ang kanyang pagkabahala. Lumipas ang 16 na taon. Sa gitna ng kagubatan, makikita si Yuro, isa sa kambal, na sanay sa pangangaso. Sa isang mabilis na tira, nakuha niya ang isang ibon bilang huli. Pagdating niya sa nayon, agad siyang sinalubong ng kaibigan niyang si Danji. Medyo nagtampo ito dahil hindi siya isinama ni Yuro sa pangangaso. Ngumiti lang si Yuro at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil binabantayan ng kaliwa at kanang tagapangalaga ang buong nayon. Kilalang kilala si Yuro sa lugar, kaya halos lahat ng madaanan niya ay binabati siya. Habang naglalakad, naisip ni Yuro ang kanyang kapatid na si Asa. Tinanong niya si Granny Yamaha, at sinabi nitong abala na naman ito sa trabaho. Agad pinuntahan ni Yuro ang kapatid, ngunit kakaiba ang sitwasyon. Si Asa ay nasa likod ng mga rehas, pagkakita sa kapatid, masaya siyang binati nito. Tuwang-tuwa si Asa nang marinig na may nahuli si Yuro na isang ibon, pero halatang hindi kontento si Yuro. Para sa kanya, hindi sapat iyon. Dahil sa matinding tagtuyot ngayong taon, unti-unting nauubos ang pananim at nag-aalala siyang baka kapusin sila ng pagkain pagdating ng taglamig. Natakot si Asa na baka mapilitan si Yuro na umalis ng nayon para magtrabaho tulad ng ibang matatanda. Pero agad siyang pinakalma ni Yuro. Sinabi niyang hanggat kaya niya, hinding-hindi siya aalis. Mas lalo pang gamaan ang loob ni Asa nang marinig ang pangako ng kapatid. Sinabi ni Yuro na habang nandito si Asa, mananatili rin siya rito. Hindi siya aalis at poprotektahan niya ito habang buhay, hindi tulad ng kanilang mga magulang na iniwan sila noon. Makalipas ang ilang sandali, biglang may dumating na balita. May isang taong nagngangalang Dara ang bumalik sa nayon. Kasama nito ang napakaraming mga paninda at supply mula sa mga taong umalis para magtrabaho sa labas. Dahil sa hirap ng panahon at sa sakit na kumakalat, inanunsyo ni Dara na mataas ang presyo ng pagbili niya sa mga halamang gamot ngayong araw. Agad nagsipuntahan ng mga taga-nayon at halos sambahin nila si Dara sa sobrang bait at laking tulong nito. Pagdating ni Yuro, sinabi niyang wala siyang balak bumili. Pero natawa si Dara, at dahil mabait nga si Dara, binigyan niya si Yuro ng isang regalo. Pagkaalis ni Dara, napabuntong hininga si Danji. Inamin niyang gusto rin niyang umalis sa nayon balang araw. Para sa kanya, siguradong mas maganda ang buhay sa labas, lalo na't ang mga umaalis para magtrabaho ay hindi na kailanman bumabalik. Pero para kay Yuro, kabaliktaran ang iniisip niya. Sa tingin niya, may mali sa lugar na yon. Hindi sapat na basehan ang hindi pagbabalik ng mga tao para sabihing maganda ang buhay sa labas. Sa katunayan, kaya niyang manatili sa nayon habang buhay. Nagbiro si Danji na pwede silang tumakas kasama si Asa. Pero agad itong tinanggihan ni Yuro, sabay asar na masamang impluwensya si Danji para sa kanyang kapatid. Dagdag pa niya, napakahalaga ng tungkulin ni Asa sa nayon. Napansin ni Danji na hindi pa niya kailanman nakita si Asa, at ipinaalala ni Yuro na iilan lamang ang pinapayagang makakita sa kanya. Habang nagbibiruan ang dalawa, bigla silang napatigil. May narinig silang kakaibang ugong mula sa kalangitan. Agad tumingala si Yuro at nakita niya ang isang mahaba at tuwid na bakas ng dragon gas sa himpapawid. Pero may kakaiba, hindi yon ang karaniwang tunog na naririnig nila. Mas malakas, mas malapit, at mas nakakatakot. Nanlaki ang mata ni Danji. Ni minsan, hindi pa sila nakakakita ng totoong dragon. Ngunit sa pagkakataong yon, pakiramdam niya ay napakalapit na nito. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa isang hindi maipaliwanag na sandali, isang misteryosong kamay ang tila may ginawang kakaiba sa himpapawid. Sa isang iglap, nabunyag ang lokasyon ng nayon. Biglang lumindol ang lupa, kahit si Dara, na nasa malayo na, ay naramdaman ang matinding pagyanig.
Pagtingala ni na Yuro at Danji, laking gulat nila nang makita na ang bagay sa langit ay sobrang lapit na. Sunod-sunod pang lumitaw ang mga kakaibang anyo sa itaas ng nayon. Nagkagulo ang lahat, hindi pa nila ito nakikita kahit kailan. Takot na takot ang buong nayon. Kasabay nito, sa loob ng kagubatan, isang grupo ng mga sundalo ang biglang sumalakay at pinatay ang ilan sa mga taga-nayon. Napatingala si Dara sa langit, ngunit bago pa siya makakilos, tinamaan siya ng bala. Nagsisigawan ang mga tao habang lumalapit kay Granny Yamaha para humingi ng sagot. At doon, sa nanginginig na boses, sinabi niya ang pinakakinatatakutang katotohanan. Nasira na ang harang na nagtatago sa kanilang nayon. At ngayong lantad na sila. Lahat sila ay nasa matinding panganib. Hindi man alam ni Granny Yamaha kung paano nila natuntun ang nayon, isang bagay ang sigurado sa kanya, si Yuro ang tunay na pakay ng mga umatake. Kaya dali-dali niyang inutusan ang mga natitirang tao na itago si Yuro kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, kara-rating lang nina Yuro at Danji sa may pasukan ng nayon nang tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin. Habang nagmamadali, bigla silang hinarang ng ilang mga estrangherong armado. Sa isang iglap, kumilos si Yuro at mabilis na pinabagsak ang mga ito. Samantala, gusto ni Danji na hanapin ang kanyang ina. Akala niya didiretso si Yuro kay Asa, pero may iba itong ginawa. Bigla siyang lumuhad at may binuksang nakatagong bahagi ng lupa. Doon nila natuklasan ang isang lihim na lagusan. Ipinaliwanag ni Yuro na isa itong shortcut patungo sa loob. Agad silang pumasok sa madilim na tunnel. Sa gitna naman ng kaguluhan sa nayon, isang misteryosang babae ang dahan-daang ibinaba sa lugar. Ngunit sa isang simpleng salita, gobble, sa isang iglap, isa sa mga taga-nayon ang nahati sa dalawa. Napatili ang lahat. Sa pinakamaliit na galaw ng kanyang kamay, isa-isa silang pinagpuputol-putol. May isang batang babae na naiwan, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Tumingin ang misteryosang babae sa bata at malamig na sinabi na hindi siya nananakit ng mga bata. Ngunit nagtaka siya nang walang sumasagot mula sa mga sundalo. Sa kagubatan, doon nalaman ang dahilan. Si Dara pala ang pumatay sa mga sundalong nagtangkang umatake sa kanya. Casual siyang naglabas ng cellphone, at agad tumawag sa isang taong nagngangalang Hana. Ipinaliwanag niya na nasira na ang barrier ng nayon, kaya kailangan nilang baguhin ang meeting point. Dito mas lalong naging malinaw na mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya. Dahil sinabi pa niya na pakiramdam niya ay nandito si Asa. Sa ibang bahagi naman ng nayon, isang babae ang puwersahang kinaladkad si Granny Yamaha papunta sa kulungan ni Asa. Pagkakita niya kay Asa sa loob ng hawla, para bang lalo siyang nandidiri. Tinawag niyang kasuklam-suklam ang lahat ng ito. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay Asa. Nang inig si Asa sa takot. At sa isang iglap, sumabog at nadurog ang buong selda. Kasabay nito, tuluyan ding nawala ng buhay si Asa. Eksaktong sandaling yun dumating si Yuro. At tumigil ang mundo niya. Sa harap niya ay ang kapatid niyang si Asa, wala ng buhay. Ang babaeng pumatay kay Asa ay ngumiti at nagsabing, "Hello, kapatid." Sinabi nitong naparito siya para kunin si Yuro. At hindi lang yon, ipinahayag din niya na lahat ng tao sa nayon ay kailangan ding mamatay. Hindi makapaniwala si Yuro. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sa galit at sakit, sumigaw siya na hindi ito ang kanyang tunay na kapatid. Ngunit mabilis ding sinalag ng babae ang kanyang pag-atake. Sa labas, napansin ni Dara na ang mga kalaban ay nagkubli bilang mga mountain rescue helicopter. Sa gitna ng labanan, nakasalubong niya si Gabi. Napansin niya agad ang kakaibang anyo nito at pabirong pinuri ang nakakatakot nitong mga ngipin. Nagulat si Gabi, hindi niya akalaing may makakakita ng tunay niyang anyo. Sa isang mabilis na galaw, naghagis si Dara ng granada, at nagulat si Gabi sa bilis ng kanyang taktika. Samantala, sa loob, nagpatuloy ang sagupaan ni Yuro at ng misteryosang babae. Bigla itong nagsorry na para bang walang bigat ang lahat. Sa gitna ng labanan, nahulog mula sa bulsa ni Yuro ang red along ibinigay sa kanya ni Dara. Gamulong ito papunta sa walang buhay na katawan ni Asa. At doon nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang dugo ni Asa ay biglang gumalaw. Unti-unti itong humubog sa anyo ng isang tao. Sinamantala ni Granny Yamaha ang pagkakataon. Agad niyang inutusan si Dara. Kunin mo si Yuro at tumakas kayo.
At sa isang iglap, sumulpot si Dara at mabilis na kinuha si Yuru palayo sa lugar. Sa paglabas nila mula sa lihim na lagusan, agad ipinaliwanag ni Dara na bababa sila ng bundok para makatakas. Pero napansin niyang parang wala sa sarili si Yuru. Halatang hindi pa rin ito matanggap ang lahat ng nangyari. Pero huli na. Natuntun na sila ng mga kalaban. Pero kahit nasa bingit na sila ng panganib, iisa lang ang laman ng isip ni Yuru. Hindi niya matanggap na wala na si Asa. Ngunit wala ng oras si Dara para magpaliwanag. Sa halip, mabilis niyang inilabas ang isang palawit na may simbolo ng dalawang tagapangalaga ng nayon, ang left at right. Iniabot niya ito kay Yuru at sinabi, "Gamitin mo ang left at right." Lalong natarante si Yuru. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya mabilis na ipinaliwanag ni Dara na sa pagitan ng dalawang estatwa ng tagapangalaga ay may isang puwang. Kailangan niyang ilagay roon ang palawit. Hindi pa rin ito lubos maintindihan ni Yuru, kaya sinabi na lang ni Dara na isipin niya itong isang red along iniwan para sa kanya. Agad tumakbo si Yuru papunta sa lugar. Habang ginagawa niya yon, natuntun siya ng mga sniper. Malinaw ang utos sa kanila. Si Yuru ay kailangang mahuli ng buhay. At sa wakas, naipasok niya ito sa tamang pwesto. Sa mismong sandaling yon, biglang itinulak ni Dara si Yuru pabagsak sa lupa. Galit na napatingin si Yuru sa kanya. Pero doon niya napansin. Ang kanyang dugo ay pamatak mismo sa palawit. At tila yun pala ang tunay na kailangan. Bago pa makaputok muli ang mga sniper, biglang nagliwanag ang dalawang estatwa. Kasabay nito, ang kanilang sasakyan ay biglang inatake mula sa ere. Laking gulat ni Yuru nang makita ang mga kakaibang nilalang na biglang lumitaw. Sa kabilang banda, galit na galit si Gabi. Ang mga helicopter na yun sana ang sasakyan niya pauwi. Habang inis na inis siya, may napansin siyang kakaiba. May bagong presensya na lumitaw. Napaisip siya, kaninong mga demonyo ang mga yon? Sa gitna ng katahimikan, isang paus na boses ang biglang nagsalita. Tinawag nito ang isa sa mga nilalang na left. Sinabi nito na tila isang bata ang kanilang bagong master. At para rito, magandang balita yon. Dahil mas madali raw kontrolin ng isang bata. Ngunit agad itong sinagot ng isa pang nilalang, right. Mariin itong sinabi na walang kinalaman ang edad. Ano man ang mangyari, kailangan nilang sundin ang kanilang master. Nagsisimula ang kwento sa isang flashback, kung saan natuklasan ni Yuru ang isang matagal nang tinatagong lihim sa mismong loob ng kanilang nayon, isang bagay na parang sinadyang itago sa loob ng napakahabang panahon nang walang nakakapansin. Pagbalik sa kasalukuyan, kinikilala ng mga sugay si Yuru bilang kanilang tunay na Panginoon. Si Yuru, na pilit pa ring inuunawa ang lahat ng nangyayari, ay nagsimulang magtanong kung sila nga ba ang mga sinasabing tagapangalaga ng direksyon na naririnig niya sa mga kwento at tsismis. Sa sandaling yun, dumating si Dara at maayos na nagpakilala, tila walang takot. Si Miggy, na alerto sa kanyang presensya, ay agad nagtanong kung siya nga ba si Dara, ang vassal na dati na nilang narinig. Walang pag-aalinlangan itong kinumpirma ni Dara. Dagdag pa niya, habang minamasdan nila si Yuru mula sa malayo, matagal na rin palang sinusubaybayan ng sugay si Dara nang hindi nito namamalayan. Pagkatapos, nagbigay siya ng seryosong babala, may dalawang napakapanganib na individual sa malapit, at ang pinakamainam na gawin ay ilikas agad ang lahat palabas ng bundok. Ngunit pinatigil siya ng mga sugay, na nilinaw na bilang direktang tagapaglingkod ni Yuru, siya lang ang kanilang susundin. Biglang dumating si Gabi, at agad niyang napansin ang kakaibang lakas ng mga sugay. Dahil sa kanyang kuryosidad, tinanong niya kung kanino sila, inaakalang pagmamay-ari sila ng lalaking kaharap niya. Kahit na tinamaan siya ng direktang atake kanina, nananatili siyang matatag, pinapakitang hindi siya basta-basta kalaban. Bamaling ang mga sugay kay Yuru at humingi ng utos. Ngunit sa halip na mag-utos, sinabi ni Yuru na ayaw niyang utusan ang iba dahil pakiramdam niya ay mayabang at hindi ito kailangan. Sa halip, may dalawa lang siyang hiling, una, iligtas at dalhin sa ligtas na lugar ang mga nakaligtas. Pangalawa, ang babaeng nasa harap niya ay kanyang target at siya mismo ang haharap dito. Dahil dito, tila mas na-excite ang mga sugay at kumilos ng may kalayaan. Mabilis na sumugod si Miggy, ngunit sa huling sandali ay lumihis upang tulungan ang mga sibilyan. Samantala, si Hidari ay diretso ng umatake, sinipa ang kalaban palayo at kumilos nang hindi na naghihintay ng utos. Sa pagbukas ng pagkakataon,
Pinakawalan ni Yuro ang isang eksaktong pana na tumama sa binti ng kalaban, nililimitahan ang galaw nito. Ngunit bago pa niya matapos ang laban, biglang may isa pang sugay na lumitaw at tinangay ang babae. Makalipas ang ilang sandali, may isang batang babae na walang malay ang sinubukang gisingin. Ngunit pagmulat niya at makita si Migi, muli siyang nawala ng malay sa takot. Lumipat ang eksena kay Yuro at Hidari. Sa isang iglap, binuksan ni Hidari ang bibig ng halimaw, na nagbigay ng perpektong pagkakataon. Sinamantala ito ni Yuro at muling nagpaputok ng pana, pinananatili ang pressure sa laban. Ngunit sa sandaling yon, may isa pang babae ang biglang sumulpot upang iligtas si Gabi. Kahit ganoon, pinatigil sila ni Yuro at tinanong kung sino talaga sila. Nagpakilala ang isa bilang si Asai, at sinabing siya ang nakababatang kapatid ni Yuro. Ipinaliwanag niya na ang mundo sa ibaba ay ibang-iba sa alam niya. Dahil dito, nagduda si Yuro at tinanong kung siya nga ba ang tunay na Asai. Ngunit napansin ni Migi ang isang kakaiba, ang dugo ni Asai ay may parehong amoy tulad kay Yuro. Ikinwento niya na mga 10 taon na ang nakalipas, matapos ilayo ng kanilang mga magulang ang tunay na Asai sa nayon, natakot ang mga naiwan na baka umalis din si Yuro. Kaya gumawa sila ng peking Asai, dahil alam nilang hindi nito kayang iwan ang kanyang kapatid. Sa madaling salita, ang Asai na kasama niya ay isang kasinungalingan, nilikhang paraan para manatili siya roon, nang hindi kailanman kinukwestiyon ang kanyang realidad. Sa harap ng napakabigat na revelasyong yun, napagtanto ni Dara na ang pinakamatalinong gawin sa ngayon, ay ang umatras muna. Sa sandaling yon, ayaw munang umalis ni Yuro. Halatang sinusubukan pa rin niyang i-proseso ang lahat ng katotohanang kakalaman lang niya. Pero iginiit ni Dara ang pag-alis, ipinaliwanag na hindi pa nila lubos na nauunawaan ang tunay na kapangyarihan ni Asa, at ang pananatili roon ay lalo lang maglalagay sa lahat sa panganib, lalo na sa mga taga-nayon. Sa huli, pumayag si Yuro na paalisan sila, pero may malinaw siyang kondisyon. Huwag na huwag nilang sasaktan ang mga sibilyan. At sa kasunduang yon, tuluyan na silang umalis sa lugar. Pagkatapos, tinanong ng isa pang babae si Asa kung bakit niya hinayaang makaalis si Yuro. Diretso itong sumagot, hindi niya kayang hayaang mamatay ang kapatid niya. Inamin din niyang masaya siyang nalaman na buhay pa ito. Dagdag pa ni Gabi, hindi raw nagpipigil si Yuro sa laban, kitang-kita ang sobrang husay at eksaktong galaw nito sa bawat atake. Hindi na napigilan ni Asa ang emosyon niya at tuluyang napaiyak. Dala ng matinding ginhawa at emosyon nang malaman niyang nakasurvive si Yuro hanggang ngayon. Sa mismong sandaling yon, nagsimulang mag-recover ang barrier sa paligid nila. Na-realize ng lahat na kailangan na nilang bumaba agad ng bundok bago pa tuluyang magsara ang lahat. Lumipat ang eksena sa mga ordinaryong tao na nakakita ng mga helicopter sa lugar. Nagtataka sila kung ano ang nangyayari, lalo na't may mga balita tungkol sa mga taong bigla na lang nawawala. Sa gitna ng usapan, may lumutang na lumang alamat na ang mga pumapasok daw sa nayon na iyon ay dinadala sa ibang mundo, at hindi na kailanman nakakabalik. Biglang umihip ang malakas na hangin, at sa gitna nito, sumulpot si Yuro habang tumatakbo. Tinanong niya kung maaari pa ba siyang bumalik, pero sinabi ni Dara na hindi na yun magandang ideya. Ngayong natuklasan na ang lokasyon niya, alam na ng lahat kung saan siya hahanapin, at kaya na rin nilang lampasan ang barrier. At higit sa lahat, hindi ang nayon ang tunay na target, kundi si Yuro mismo. Dahil dito, napagtanto ni Yuro ang lumalaking panganib. Pinili niyang huwag nang bumalik at sa halip ay magtago sa lower world, para hindi siya madaling matagpuan. Sa pagtakas nila, nakasalubong nila ang isang babae na nagpakilalang si Hana. Diretso niyang sinabi na isa siyang vassal, at halatang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Tinanong ni Dara kung may sugay ba sa paligid, at sinagot niyang wala. Hindi nagtagal, may nakita si Yuro na bagay na ngayon lang niya nakita, isang sasakyan. Agad siyang nalito at nagduda kung talagang papasok siya sa kakaibang bagay na yon, dahil hindi niya maintindihan kung paano ito gumagana o kung ligtas ba ito. Nagkaroon pa ng bahagyang nakakatawang sandali sa gitna ng tensyon. Ipinaliwanag sa kanya na ang bagay na yon ay tinatawag na kotse, isang sasakyang gawa sa bakal at iba pang materyales. Pero kahit simpleng paliwanag lang, hindi pa rin agad naintindihan ni Yuro. Tinitigan niya ito ng mabuti, iniisip pa kung may kabayo ba sa loob nito. Sa huli, kahit may pag-aalinlangan,
tinanggap niya na lang, napagtanto niyang ibang-iba talaga ang mundong ito sa nakasanayan niya. Lumipat muli ang eksena sa dalawang babae. Habang naghihintay, nagsimulang kabahan ang mga ito. Ang pagka-delay ng isang kasama ay nagdulot ng pagdududa. Hindi nagtagal, dumating na rin ang lalaking hinihintay nila at humingi ng paumanhin sa pagkakaantala. Tinanggap siya ni Sue ng normal, pero agad napunta ang usapan sa kondisyon ng mga sugatan. May isa sa kanila na may pana pa ring nakabaon sa balikat, na ikinabahala ng grupo. Pero tila sanay na siya sa ganitong sitwasyon, kaya binaliwala lang niya ang sakit. Bumalik ang usapan sa pangunahing paksa, ang kapatid na nakatakas. Ang kumpirmasyon na buhay siya ay nagdala ng ginhawa, pero kasabay nito ay maraming tanong. Bantay ang lahat ng ruta, kaya mahirap ipaliwanag kung paano siya nakatakas. Naglabas sila ng mga posibilidad, baka may ibang daan, o baka nagtatago pa rin siya sa bundok. Lalong tumaas ang tensyon nang banggitin ang posibleng may kagagawa ng lahat, ang Cage Family, isang mapanganib na grupo na may mahalagang impormasyon tungkol sa kanila. Dahil dito, mas naging kritikal ang sitwasyon. Samantala, sa ibang lugar, mag-isang nagpapatuloy si Euro. Wala siyang ipinapakitang takot, at itinuturing lang niyang istorbo ang ideya na may mga sundalong humahabol sa kanya. Bigla siyang napahinto nang maramdaman ng isang kakaibang presensya. Di nagtagal, lumitaw ang isang sinaunang nilalang. Sinabi nitong hindi ito kalaban, at tila interesado ito kay Euro, lalo na dahil bata pa siya. Kasabay nito, pinag-uusapan ng kanyang mga kaalyado ang sitwasyon. Ipinaliwanag nilang may iba't ibang uri ng nilalang sa mundong yun, mga Diyos at yokai. May ilan na nakikisama sa mga tao, pero mayroon ding napakapanganib, na kayang talikuran kahit ang sarili nilang amo. Samantala, napagdesisyonan ng grupo na ang kapatid ni Asa ay isang seryosong banta, dahil sa eksakto at nakamamatay nitong paraan ng pakikipaglaban. Sinisi ni Asa ang sarili niya sa pagtakas ni Euro, pero agad siyang pinakalma ng iba. Ngunit bago pa nila mapalalim ang usapan, nagsimulang gumuho ang paligid. Na nagpilit sa kanilang tumakas agad. Samantala, si Euro ay patuloy na naglalakbay mag-isa, hinaharap ang hirap ng bagong mundong ito. Sa gitna ng lahat, may kakaiba siyang nararamdaman, isang pag-asa. Isang pakiramdam na tila malapit na niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon, at maabot ang mas mataas pang antas ng kapangyarihan. Huminto sila sa isang lugar malapit sa mall kung saan binilhan ni Hana si Euro ng damit at pagkain dahil halatang pamprobinsya ang suot niya at baka mapansin siya, kaya kailangan niyang magpalit. Habang tinitingnan ni Euro ang mga damit, halatang bago sa kanya ang lahat ng to. Maya-maya, dumating si Dira na nakapagpalit na rin, ikinwento pa niya na dito, normal lang magsuot ng sandals, na ikinagulat ni Euro dahil sa village nila. Sobrang primitive ng mga gamit. Lalong namangha si Euro nang makita niyang rice balls ang pagkain para sa kanya, luxury na yun kaya sobrang saya niya habang kumakain. Habang kumakain, napaisip siya kung nakatikim na rin ba ng ganitong pagkain si Asa. Samantala, sina left at right ay nakaupo pa rin sa ibabaw ng sasakyan at tinatanong kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Dira na isa itong normal na rest stop kung saan humihinto ang mga tao para kumain at magpahinga. Namangha sina left at right sa paliwanag. At kahit inaya sila ni Dira na pumasok, tumanggi sila dahil gusto nilang bantayan si Euro. Inalok din sila ni Hana ng pagkain, pero tumanggi sila at sinabing mas gugustuhin nilang bantayan ang kanilang master. Kaya pumasok na lang sina Hana at Dira para kumain. Sa loob ng mall, pinag-usapan ni Hana at Dira si Euro. Binanggit ni Dira na noong nalaman ni Euro na hindi niya tunay na kapatid ang babaeng nasa kulungan, halos masiraan ito ng bait, kaya mas mabuting huwag na munang pag-usapan yun dahil bata pa siya. Sinabi naman ni Hana na hindi niya alam ang gagawin pero mabuti si Dira, kahit hindi siya mahilig sa bata. Tinanong niya kung ano ang susunod nilang plano. Iminungkahi niya na dalhin si Euro sa tirahan ni Dira, pero tumanggi si Dira dahil kilala na ang mukha at pangalan niya, delikado na bumalik doon. Napansin ni Hana na wala nang matitirhan si Dira pero kasama pa niya ang isang bata, kaya sinagot siya ni Dira na problema rin niya yun bilang isang demon retainer mula sa Hagashi Village, responsibilidad nilang tumulong. Pumayag si Hana na gawin ang makakaya niya, pero biglang nagbiro si Dira na magpakasal na lang sila. Agad itong ikinagalit ni Hana at pinakita pa ang knuckles niya na parang singsing. Sabay sigaw kung bakit niya kailangang magpakasal sa kanya.
Sinubukan siyang pakalmayan ni Dira at ipinaliwanag na hindi yun para sa kanya kundi para makapag-blend sila sa society at maprotektahan si Yoro dahil mabilis kumalat ang chismis sa city. Ayaw pa rin ni Hana at sinabi niyang pwede naman silang maging roommates, pero ipinaliwanag ni Dira na mas madaling mag-rent kung magpapanggap silang pamilya dahil mas pinagkakatiwalaan iyon ng mga tao. Nag-isip si Hana ng ibang setup, siya ang ate ni Yoru at si Dira ang single father na iniwan ng asawa, pero sinabi ni Dira na kahit anong gawin nila, may chismis pa rin. Kaya nagbiro siya ulit na pwede nilang sabihing anak niya si Yoru at nagpakasal siya sa mas batang babae. Lalo lang nainis si Hana at tinanggihan ang ideya, sinabing kung magpapakasal man siya, doon na lang sa idol niyang si Jason Statham. Samantala, sa labas, iniimbestigahan ni Wright ang sasakyan at nagtataka kung paano nagkakaroon ng kabayo sa loob nito, habang si Left naman ay humahanga sa modernong teknolohiya. Lumabas si Yoru na naka-shirt na at humingi ng tawad kina Left at Wright dahil naubos niya ang pagkain. Sabay tanong kung gusto ba nilang kumain. Sinabi ni Wright na napakabait ng bago nilang master, pero ipinaliwanag ni Left na hindi sila kumakain ng pagkain ng tao. Tinanong ni Yoru kung paano niya sila tatawagin, at sinabi ni Wright na pwede siyang magbigay ng bagong pangalan. Kaya pinangalanan niya silang Lord Wright at Lord Left, pero pinigilan siya ni Wright at sinabing huwag masyadong formal. Sa huli, tinawag na lang niya silang Left at Right at agad nagtanong tungkol sa kanyang kapatid. Ikinwento ni Wright na 400 taon na silang nakabantay sa gate ng village bilang mga estatwa, kaya wala silang alam sa loob kundi ang pagpasok at paglabas ng mga tao. Narinig lang nila na may ipinanganak na kambal, si Yoru at si Asa. Nakita nila si Yoru noong bata pa ito at minsan pang ang sinasama ng kanyang ama sa pangangaso. Nakinumpirma ni Yoru bilang bahagi ng kanyang alaala. Ngunit bihira nilang makita ang kapatid nito kaya inakala nilang namatay ito. 10 taon na ang nakalipas, nakita nilang tumakas ang mga magulang ni Yoru dala ang isang sanggol na babae, malamang si Asa. Nalaman nilang konektado ito kay Yoru dahil pareho ang amoy ng dugo nila. Napagtanto ni Yoru na posibleng lumaki si Asa at siya ang umatake sa village, at naisip niyang iniwan siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ibig sabihin, alam ni Asa kung nasaan ang kanilang mga magulang. Pagbalik ni Dira at Hana, sinabi ni Hana na sila na ang magiging guardians ni Yoru. Nagpatuloy sila sa biyahe at inalok ni Dira si Yoru na gumamit ng banyo, pero sinabi nitong nagawa na niya sa labas, na ikinainis ni Hana. Pinagbawalan din niya sina Yoru na umupo sa ibabaw ng sasakyan dahil baka may makakita, pero ipinaliwanag na hindi nakikita ng normal na tao ang mga demonyo, tanging demon builders o mga may espesyal na kakayahan lang ang nakakakita sa kanila. Habang nagbibiyahe, nagtanong si Yoru tungkol sa Kagamori clan at kung may demon builders ba roon. Sinabi ni Dira na meron, at sila pa nga ang pangunahing problema dahil dating bahagi sila ng Hagashi village na humiwalay at nagtatag ng sarili nilang network sa labas. Nabanggit din niya ang isang rumor na may kasamang isa sa kambal ang clan, malamang si Asa. Samantala, ipinakita ang isang eksena kung saan may babaeng tinutugis sa loob ng building. Habang tumatakbo siya, may lalaking may hawak na kutsilyo na sumusunod at sinabing kailangan siyang lapitan para mapatay. Biglang nag-transform ang babae sa isang halimaw, at kalaunan ay ipinakitang si Jin ang nasa likod nito, siya ang nagpadala ng demonyo para protektahan ang babae, at tuluyang kinain ng halimaw ang stalker. Pagkatapos, bumalik ang eksena kina Dira, Hana, at Yoru kung saan ipinaliwanag nila ang kanilang background bilang demon retainers mula pa sa kanilang mga ninuno. At kung paano inutusan sila ng kanilang lola na protektahan ang village at ang kambal. Sa huli, ipinaliwanag nila kay Yoru ang lihim ng kambal, kapag may ipinanganak na lalaki at babaeng kambal sa silangan, nagkakaroon ng balanse ang araw at gabi at maaaring mahati ang mundo, na noon ay nagdulot ng malalaking digmaan. Naisip ni Yoru na parang isinumpa silang mga bata na magdadala ng kapahamakan. Pero itinaman ni Wright na hindi sila ang may kasalanan kundi ang mga taong gustong gamitin ang kanilang kapangyarihan. Ipinaliwanag din ang konsepto ng break at seal. Ang break ay kayang piliting buksan ang kahit anong bagay, habang ang seal naman ay kayang magsara ng kahit anong lakas. Kapag nagsalpukan ang dalawa, nagkakaroon ng paradox, at wala pang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung parehong makuha ng iisang tao ang dalawang kapangyarihan. Sa huli, napag-usapan din nila ang barrier ng village at ang komplikadong ruta papasok dito.
na natuklasan umano ng ina ni Yoru mula sa mundo sa labas. Dito, nalaman natin na nakarating din pala ang nanay ni Yoru sa village noon. Pagkatapos, pumasok tayo sa isang flashback kung saan makikita si Yoru noong bata pa, kasama ang kanyang ina. Ikinwento ng kanyang mom na sa mundong pinanggalingan niya, ang pangalang Yoru ay nangangahulugang knight. Sinabi rin niya na kung nasa mundong yun sila, baka naisama niya si Yoru, ang ama nito, at ang kapatid niya roon. Pagkatapos ng sandaling yun, nagpatuloy na ulit ang kwento. Umaga na, at makikita si Yoru na unti-unting natututo ng mga bagong bagay sa modernong mundo. Paglabas niya, pinatay pa niya ang ilaw at proud na proud siya sa sarili niya dahil natutunan na niyang gumamit ng banyo sa mundong ito. Habang naglalakad, manghang-mangha si Yoru sa paligid, lalo na sa katotohanang hindi na kailangang umigib ng tubig mula sa balon. Sina left at right naman ay parehong namamangha rin, lalo na sa dami ng ilaw sa gabi at sa laki ng mga gusali na tinatawag pa nilang castles. Itinaman ni Yoru na hindi iyon mga kastilyo kundi mga bahay kung saan libu-libong tao ang nakatira. Napunta ang usapan sa kabisera ng bansa, kung saan sinasabing may milyon-milyong tao, at nagulat sila dahil kahit hindi pa iyon ang capital, sobrang dami na agad ng tao. At doon napaisip si Yoru. Alam niyang mababait sina Dira at Hana, pero hindi niya maiwasang magduda, paano kung may koneksyon sila sa nangyari sa kanyang kapatid o sa pagtatago nito ng mga taga-village. Dahil doon, hindi niya kayang magtiwala ng buo sa kanila, at lalo na sa babaeng nagpakilalang kapatid niya. Gusto niyang makaharap mismo si Asa para malaman ang totoo at itanong kung nasaan ang kanilang mga magulang. Nangako siyang hahanapin si Asa, at hihingi siya ng tulong kina Left at Right. Kahit nagbibiro si Right, ramdam naman nilang dalawa ang bigat ng nararamdaman ng kanilang master at nananatili silang tapat sa kanya. Pagbalik nila kina Dira, ibinalita nito na nakahanap na si Hana ng matitirhan nila kaya hindi na sila mananatili sa sasakyan. Napansin ni Yoru ang hawak ni Dira at tinanong kung ano yun, dahil lagi niya itong ginagamit. Nahirapan si Dira ipaliwanag kung ano ang cellphone, kaya sinabi na lang niyang ginagamit ito para magpadala ng mensahe, parang smoke signals o sulat sa village, pero mas mabilis at pwede ring boses. Kunwari ay naintindihan naman ng tatlo, kahit halatang nalilito pa rin sila. Makikita natin si Yoru na papasok sa isang apartment. Sobrang gulat siya sa itsura ng lugar, kung paano ginawa ang apartment at kung paano namumuhay ang mga tao roon. Sobrang na-amaze si Yoru dahil sa village nila, ginagamit lang ang tatami sa mga espesyal na okasyon. Kaya sobrang saya niya habang humihiga sa ibabaw nito. Biglang dumating ang dalawang alagang hayop ni Hana. Ipinakilala niya ang mga ito, si Jinko at si Koro. Isa ay puting aso at ang isa naman ay orange na pusa. Dumating rin sina Left at Right at umupo sa tabi ni Yoru habang ipinapakilala ang sarili nila sa sariling style nila. Sinasabi nila na sila ang demons ni Yoru at tinatawag silang Left at Right. Si Right ang puting aso at si Left naman ang orange na pusa. Dumating si Dara at sinabing, so ito pala ang demons ni Hana. Nagulat si Yoru at sinabing, sandali, aso at pusa pala ang demons dito. Pagkasabi niya noon, agad siyang inatake ni Jinko at Koro dahil hindi raw normal ang tawag niyang aso at pusa. Ipinaliwanag ni Right na hindi ordinaryong hayop ang mga ito kaya dapat silang igalang ng maayos. Ipinaliwanag ni Hana na sina Jinko at Koro ang kanyang demons. Si Jinko ay tinatawag na tiger at the front door habang si Koro naman ay wolf at the back door. Kaya agad silang binati ni Yoru ng maayos. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Asa. Nasa isang lugar siya at nagpa-practice ng powers niya gamit ang isang mansanas. Sinusubukan niyang balatan ito gamit ang kapangyarihan niya pero hindi pa rin sapat ang accuracy niya. Dumating ang ilang taong nakasuot at kasama nila ang isang lalaking naka-traditional Japanese attire na tinatawag niyang master. Kasama rin si Jin. Humingi ng paumanhin si Asa dahil nasa-ire niya ang garden habang nagpa-practice siya. Sinabi ng master na ayos lang yun hanggat wala siyang napapatay at dapat lang siyang magpatuloy sa training. Inutusan ng master si Jin na linisin ang mga nasira. Tinawag ni Jin ang kanyang demon na si Ai, at mabilis nitong nilinis ang lahat. Nandoon din si Gabi na nagpapagaling pa mula sa kanyang sugat. Ang demon niya ay si Gabriel. Binati siya ng master at mas maayos na ang lagay niya kumpara dati. Inalok ni Asa si Gabi ng mansanas pero wala siyang dalang kutsilyo,
kaya tinawag ni Jin ang isa pa niyang demon na si Makoto para maglabas ng kutsilyo. Nang makita yun ni Gabi, sinabi niyang hindi niya kakainin ang mansanas na hiniwa ng kutsilyong galing sa bibig ng isang monster. Pinilit ni Jin na malinis naman daw yun dahil hindi pa niya nagagamit sa pagpatay. Habang kumakain sila, sinabi ng master kay Gabi na pagtuunan niya ng pansin ang recovery niya, at si Asa naman ang mag-aalaga sa kanya. Ipinaliwanag din niya na kailangan ding manatili at magtago ni Asa rito dahil kapag nalaman ng iba na umalis na siya at ang kapatid niya mula sa bundok, may mga taong hahabol sa kanila, lalo na mula sa Cage Mori clan. Dito raw siya magiging ligtas at hahanapin ni Jin si Yuru para sa kanya. Pumayag si Asa. Sinabi ni Jin na hindi niya alam ang itsura ni Yuru. Nagsisi si Gabi dahil hindi siya nakapag-picture noon. Pero si Asa, agad siyang gumuhit ng mukha ng kapatid niya. Nakiguhit din si Gabriel at pati si Gabi. Dahil dito, sinabi ni Jin na susubukan niyang hanapin siya gamit ang mga poster na yon. Habang paalis siya, dumating si Hanza at sinabi niyang may sariling demons si Yuru at napakatalas ng pang-amoy ng mga ito, kaya nilang makilala ang tao gamit lang ang amoy ng dugo. Iginuhit pa ni Gabriel sina left at right ng sobrang accurate, dahilan para mainggit si Jin dahil hindi kaya ng demon niya yun. Pagbalik natin sa apartment ni Hana, makikita nating nag-ahit na si Dara. Sinabi ni Hana na mas pangit na raw siya ngayon. Dati kahit papaano ay kamukha pa raw niya si Jason Statham, pero ngayon hindi na talaga. Tinanong niya kung nasaan ang anak nila, si Yuru. Sinabi ni Hana na lumabas ito para maglakad at tingnan ang paligid, at okay lang dahil kasama naman sina left at right. Pero habang tumatagal, nag-aalala na si Dara dahil hindi pa rin bumabalik si Yuru. Samantala, nasa labas si Yuru kasama sina left at right at pinagmamasdan niya ang lungsod. Gustong-gusto niya ang mundo rito. Sa sobrang taas ng mga building, pakiramdam niya ay parang naabot na ng mga bituin ang lupa. Tinanong ni Yuru kung kaya nilang ma-sense ang ibang demons. Sumagot si left na oo. Tinanong niya rin kung kilala nila ang amoy ng dugo ni Asa. Oo rin ang sagot. Kaya sinabi ni Yuru na sinabi sa kanya ni Dara na maraming demon users ang Cage Mori, kaya dapat silang maghanap ng lugar na maraming demons at may amoy ng dugong katulad ng sa kanya. Pumayag sina left at right. Ginamit nila ang powers nila at nag-transform sila sa kanilang golden at red line forms. Napakaangas ng transformation nila. Dinala nila si Yuru habang lumilipad hanggang sa makarating sila sa isang lugar. Paglapag pa lang, nagsusuka na agad si Yuru. Sinabi ni Wright na may naamoy siyang dugo na kahawig ng kay Yuru at may mga demons din sa paligid. Sinabi ni Left na kahit magpakita ang mga demon na yun, kaya nila silang talunin agad. Sinundan nila ang amoy hanggang makarating sila sa isang parking lot. Doon, nakita nila si Jin kasama ang dalawang lalaking nakasot habang may kausap sa telepono. Nakatago sina Yuru at ang dalawa habang inoobserbahan sila. Sinabi ni na left at right na ang mga nasa harap nila ay may demons at may koneksyon kay Asa. At dahil na-sense nila ang grupo, siguradong na-sense rin sila ng kabilang panig. Kinumpirma ni Yuru kung tao ba ang mga lalaking nakasot. Oo raw, tao sila. At doon biglang lumabas si Asa. Hindi na nag-isip si Yuru at agad siyang sumugod para umatake. Pero agad siyang pinigilan ni Wright at sinabing ang naamoy nila ay lumang amoy ng dugo ni Asa, ibig sabihin. Impostor lang ito. Eksaktong sandaling yon, umatake ang demon ni Jin na si Ai. Alam ni Jin na kayang makilala ni na left at right si Yuru gamit ang dugo, kaya dala niya ang dugo ng kapatid nito. Ang fake Asa ay ginawa gamit ang demon technique para linlangin siya. Nang makumpirma ni Jin kung sino siya, sinabi niya, so ikaw pala ang twin brother ni Asa. Nice to meet you. Ako si Cage Mori Jin. Ipinakilala rin niya ang sarili niyang demons at sinabi niyang masaya siyang makilala si Yuru. Sa kabilang banda, sobrang nag-aalala na si Hana at gusto na niyang hanapin si Yuru. Medyo kalmado pa si Dara pero si Hana ay sobrang stressed na. Tinawag ni Hana si Koro, ang dog demon, at pinasinghut ang jacket ni Yuru para matuntun siya. Habang ang dog demon ay naghahanap, ang cat demon naman ay gumagamit pa ng mapa, dahilan para mamangha si Dara. Samantala, ipinapaliwanag ni Jin kay Yuru na gusto ng village nila na manatili roon ang kambal. Pero nang umatake sila sa village, tumakas si Yuru. Sinabi rin ni Jin na pinaghandaan na niya ang lahat ng posibilidad, at sa totoo lang, nakatulong pa si Yuru dahil siya mismo ang lumapit sa kanila.
Sinubukan ni Yuro na makatakas mula sa pagkakakulong sa demon gamit ang kutsilyo niya, pero syempre mahirap yun dahil halimaw ang kalaban. Ang lalaking may dilaw na buhok ay nagsabing, "Hoy demons, bakit kayo nagtatago? Lumabas na kayo." Sa totoo lang, nakakagulat kung gaano ka-patient sina Left at Right sa pagprotekta kay Yuro. Kung iba yon, baka tapos na agad ang kalaban. Lumabas sina Left at Right. Sinabi ng yellow-haired guy na huwag silang gagalaw dahil hawak nila ang master nila. Kung gusto nilang mabuhay si Yuro, tumigil sila. Pero hindi sila huminto. Humingi ng sorry si Yuro kina Left at Right dahil nadamay sila. Sagot ni Right, walang problema. Sinabi ni Left na manatili lang siya sa pwesto dahil habang nandoon siya, hindi agad gagalaw ang demon na humahawak sa kanya. Nagulat si Jean dahil parang ang demons ni Yuro pa ang nagbibigay ng utos sa kanya. Sinabi rin ng yellow-haired guy na normal naman yon dahil pinoprotektahan ng demons ang master nila. Natawa si Right at sinabing, ganito talaga kami. Pero biglang inutusan ni Jean si Makoto at naglabas ito ng napakaraming armas mula sa bibig nito, literal na arsenal. Nagsimula silang magpaputok kina Left at Right. Pero wala talagang epekto, kahit malalaking baril at maliit na missile, parang wala lang sa kanila. Sumugod ang kalbong lalaki kay Left pero agad siyang binuhat at itinapon nito. Sinugod din ni Jean si Right gamit ang espada pero nabali lang ito. Dahil may totoong armas na, naghanda na sina Left at Right na seryosohin ang laban. Pero biglang tinawag ng yellow-haired guy ang demon niya, isang malaking pagong. Sa kabilang side naman, isang rabbit demon ang umatake kay Right at halos binabaliw siya nito. Sa side ni Left, halos maduraj siya sa bigat ng turtle demon. Napakabigat nito at hirap siyang gumalaw. Iniisip ni Yuro kung ano ang pwede niyang gawin. Bigla niyang hinagis ang kutsilyo niya sa pagong at natama nito. Nang mabawasan ang pressure, agad lumapit si Left at sinira ang ngipin ng demon na humahawak kay Yuro. Grabe talaga ang obsession ni Left sa mga ngipin, makikita mo na yon simula pa sa unang episodes. Habang tumatakas si Yuro, inutusan niya si Right na patayin ang mga ilaw. Ginawa yun ni Right at biglang nabalot ng dilim ang buong lugar. Dito natin nalaman na ang pangalan ng yellow-haired guy ay Haruo. Sinabi ng rabbit demon ni Haruo na nararamdaman niyang papalayo na ang demons ni Yuro. Pero duda si Jean dahil alam niyang hunter ang mindset ni Yuro, gaya ng sinabi ni Asa noon. At tama nga siya, biglang nasa likod na niya si Yuro at handa nang umatake. Bahagya siyang nakailag pero nasugatan pa rin. Inutusan niya si Makoto na sindihan ng ilaw gamit ang malaking flashlight. Sa puntong yun, nakatutok na ang kutsilyo ni Yuro sa leeg ni Jean. Sinabi ni Haruo, anong klaseng demons kayo? Iniwan niyo ang master niyo? Sagot ni Right, hindi mo lang gets kung paano kami kumilos. Lumapit sina Left at Right kay Yuro. Sinabi ni Left na ginagawa nila ang gusto nila basta natutupad ang utos ni Yuro, at yun ay ang pahintulutan silang kumilos sa sarili nilang paraan. Pinuri pa nila si Yuro. Sinabi ni Right na twin siya ni Asa at sobrang galing niya kaya minsan hindi na niya kailangan ng tulong nila. Sabi ni Left, mabilis at matalino si Yuro. Humanga si Haruo at sinabing napakalaki ng tiwala nila sa master nila. Dagdag pa ni Right, kahit hindi nahuli ni Yuro si Jean, sila rin naman ang makakahuli rito dahil kaya nilang mang-amoy kahit sa dilim. Sumang-ayon si Jean at sinabing dahil lumaki si Yuro sa bundok, natural lang na mas matalas ang senses niya. Pagkatapos, tinanong ni Yuro si Jean, ikaw ang Cage Mori, tama? Sabihin mo, ikaw ba ang umatake sa village ko? Sumagot si Jean, hindi ako ang direktang umatake, pero ako ang nag-utos. Halos patayin na siya ni Yuro sa galit. Sumugod ang dalawang lalaking nakasot kasama ni Haruo pero pinigilan sila ni Left at pinakalma. Pilit kinokontrol ni Yuro ang sarili niya. Pagkatapos, sinabi ni Yuro sa sarili nilang mountain language na gamitin ni Jean ang bagay na ginagamit para tawagin ang mga tao mula sa malayo. Ibig niyang sabihin ay smartphone. Gusto niyang tawagan si Asa dahil kailangan niya itong makausap. Dito, sobrang nagulat sina Haruo at Akio nang marinig nilang gusto lang niyo na makausap si Asa, hindi siya pilit na ibalik kasama niya. Dahil dito, tinanong ni Jin si Yuro kung hindi ba kailangan ng Hagashi Village ang dalawang twins. Pero sinabi ni Yuro na wala siyang alam tungkol doon dahil mag-isa lang siyang pumunta rito. Kung gusto niyang makita si Asa, kailangan niyang sumama sa kanila papuntang Cage Mori Manor dahil doon siya naghihintay.
Siyempre, tumanggi si Yu at sinabing walang matinong tao ang basta na lang papasok sa lungga ng kalaban, kaya si Asa na lang ang papuntahin nila sa kanya. Pero sinabi ni Jin na wala siyang ibang choice. Biglang pinigilan sila ni Yu at humingi muna ng pagkakataong pigilan ang pagdurugo ni Jin dahil mamamatay ito kapag pinabayaan. Doon na-realize ni Yu na pareho silang hindi talaga gustong patayin ang isa't isa, dahil kung gusto raw talaga ni Jin si Yu na patayin, matagal na niya itong nagawa. Dahil dito, natakot sina Haruo at ang kanilang mga daemon at lalo nilang naisip kung gaano kapeligroso ang mga tao sa bundok. Napansin din ni Yuru na ang mga isda ay kay Jin habang ang tortoise at rabbit naman ay kina Haruo. Tinanong pa ni Left si Akio tungkol sa dalawa pang natitirang daemon niya. At inamin nitong kanya ngayon. Nagtaka sina Right at Left kung bakit hindi niya ginagamit ang mga ito sa laban, at sinabi ni Akio na sobrang laki kasi ng mga yun kaya hindi sila makapasok sa loob ng gusali. Nang makita nila ang dalawang higanteng daemon, sobrang na-shock sina Yuru, Right, at Left. Muli nilang sinabi kay Yu na kailangan niyang sumama sa Cage Mori residence at tiniyak ni Jin na walang mangyayaring masama dahil malinaw namang ayaw talaga nila siyang patayin. Napansin ni Yuro na kahit tumakas sila, mahihirapan pa rin silang makatakas laban kina Right at Left kaya pumayag na siyang sumama. Sinabi rin ni Jin na ituturing nila siyang bisita kaya hindi siya dapat mag-alala. Gusto na sana ni Yu na agad pumunta kay Asa pero inutusan muna ni Jin ang kanyang fish daemon na linisin ang lugar sa pamamagitan ng pagkain sa lahat ng kalat. Nagulat si Yu habang ipinapaliwanag ni Jin na ang mga scavenger-type daemon ay kayang kumain ng kahit ano at si Makoto naman ay kayang gumawa ng anumang bagay na gusto niya. Dahil dito, ginagamit niya ang mga ito para maging handa sa kahit anong sitwasyon, at inamin pa niyang sobrang useful na mga daemon niya sa mga krimen tulad ng raids, hijacking, at terror attacks dahil hindi siya madaling mahuhuli. Kahit nalito si Yu sa paliwanag niya, napansin niyang sobrang useful talaga ng mga daemon. Tinanong ni Left si Haruo kung gaano kabigat ang tortoise niya pero sinabi nitong kaya nitong maging gaano man kabigat kung gugustuhin nito. Dahil doon, naisip ni Left na kailangan pa niyang mag-training. Samantala, nakangiti naman ang rabbit ni Haruo kay Right dahil tinalo niya ito kanina. Kaya tinanong ni Right si Yu kung magaling ba siyang pumatay ng rabbits, at sinabi ni Yu na oo dahil masarap daw ang rabbit soup. Dahil doon, parehong natakot si Haruo at ang rabbit niya. Pati si Akio, napatanong tuloy kung pwede bang kainin ng daemon. Maya-maya, dumating ang security at sinabi ni Haruo at Akio na nag-short circuit lang ang ilaw kaya sila nandoon. Humingi ng paumanhin ng guard at pinababa sila gamit ang hagdan. Habang papunta sila, min-message ni Jin si Asa na paparating na ang kapatid niya. Sobrang saya ni Asa at ginaisang pa niya si Gabi sa sobrang excitement. Akala ni Gabi inaatake sila pero nang malaman niyang paparating si Yu, hindi siya makapaniwalang ganun kabilis natapos ni Jin ang misyon. Habang nasa biyahe naman, sinabi ni Jin sa leader ng Cage Mori clan na kasama na nila si Yu. Tuwang-tuwa ang leader na si Gonzo at sinabi niyang nasa hot spring siya kaya kailangan niyang bumalik agad. Pagdating nila sa Cage Mori residence, napansin ni Right at Left na wala silang maramdamang daemon. Ipinaliwanag ni Jin na nasa labas pa lang sila ng VIP area at may barrier kaya hindi nila maramdaman ang nasa loob. Pagpasok nila sa barrier, sobrang daming daemon ang naramdaman nila na hindi na nila mabilang. Samantala, nalaman ni Gabi na dumating na si Yu kaya sobrang saya ni Asa at agad siyang tumakbo para salubungin ito. Sa kabilang banda, nalaman ni Hana na nasa Cage Mori clan si Yu kaya nag-aalala sila kung nahuli ba ito. Pero naniniwala silang hindi mangyayari yun habang kasama niya sina Right at Left. Pagdating ni Yu sa mansion, namangha siya sa laki nito dahil parang kastilyo. Doon nila nakilala si Azuma na gusto ring makita ang isa pang twin. Nagulat si Jin kung paano nito nalaman ang lahat, pero sinabi ni Azuma na sobrang talas lang talaga ng pandinig niya. Biglang dumating si Asa habang sumisigaw ng kuya. At sobrang saya niyang makita si Yu. Gusto niya itong yakapin pero tumanggi si Yu dahil marami pa siyang tanong. Nang makita ni Asa ang sugat ni Jin, agad niya itong pinadala sa nurse. Doon nalaman ng nurse na isang bata ang nakasugat kay Jin at sobrang nagulat siya. Pero sinabi ni Yu na normal lang sa bundok na marunong humawak ng armas ang mga bata. Habang ginagamot si Jin, nakita ni Yu ang dugo ni Asa at nagulat siya kung bakit ito nasa bote.
Ipinaliwanag ni Asa na gawa iyon ng modern technology at ipinakita pa ng nurse ang serum kung paano sila kumukuha ng dugo. Sobrang namangha si Yu dahil para sa kanya parang magic yun. Pagkatapos, sinubukan na naman siyang yakapin ni Asa pero tumanggi ulit siya at sinabi niyang hindi siya makapaniwalang siya na talaga si Asa dahil dati sobrang liit at cute nito. Habang nag-uusap sila tungkol sa pagkain, pinaalala ni Yu na hindi pagkain ang pakay niya kundi ang katotohanan tungkol sa kanilang mga magulang. Dito inamin ni Asa na nawawala ang kanilang mga magulang. Ipinaliwanag niya na matapos silang tumakas sa Hagashi Village at manirahan sa Kage Mori clan, nagdesisyon ang kanilang mga magulang na pumunta sa Okinawa para bisitahin ang pamilya ng kanilang ina. Doon nalaman ni Yu ang tungkol sa airplanes, na tinatawag pala nilang dragons noon sa village. Pero habang nasa flight mula Tokyo papuntang Okinawa, bigla na lang nawala ang kanilang mga magulang pati ang guard na ipinadala kasama nila. Dahil dito, naghinala si Yu na baka may traidor sa loob ng Kage Mori clan o kaya'y mga ahente ng Hagashi Village. Humingi ng tawad si Jin habang ipinaliwanag ni Asa na iniligtas sila ng master ng Kage Mori clan noon kaya buo pa rin ang tiwala niya rito. Pero habang nag-uusap sila, may ibang grupo na nalaman ding nasa mansion si Yu at nagplano silang umatake para makuha ang twins. Wala silang pakialam kung mabuhay man si Yu basta gusto lang nila ang ulo ni Asa. Biglang naramdaman ni na right at left na may mga sumugod na demon at ilang segundo lang, binasag ng dalawang demon ang bintana at sumabog ang buong kwarto. Nagising si Gabi at nakita niyang may mga demon sa labas ng kwarto niya kaya naghanda rin siyang lumaban. Habang tumatakas ang lahat, inakusahan ni Yu si Jin na trinap siya pero sinabi ni Jin na hindi iyon mga demon ng Kage Mori clan, ibig sabihin may outsider na nakapasok sa loob. Tinanong ni Left kung papatayin na ba nila ang mga demon pero sinabi ni Jin na mas gusto niyang mahuli ng buhay ang kanilang master. Ipinaliwanag ni Haruo na kapag namatay ang isang master nang hindi na ililipat ang kontrata ng demon, magiging ligaw na espiritu ang mga ito hanggang tuluyan silang mawala. Dahil doon, ayaw na niyo na patayin ang kanilang master. Humingi siya ng bow at arrows kay Jin, at pinagawa yon ni Jin kay Makoto. Namangha si Yu sa iba't ibang klase ng pana at busog, at agad siyang kumuha ng isa bago pinakawalan ang kanyang unang atake sa mga demon. Nagsimula ang episode kung saan nagtapos ang nakaraan. Nagkita na si Yuru at ang kapatid niya. Pero biglang inatake ng mga demons ang clan house ng Kage Mori. Dahil doon, agad kinuha ni Yuru ang kanyang bow and arrow para labanan sila. Sinubukan niyang tirahin ang mga kalaban pero hindi tumatama ang mga pana niya, kaya nagreklamo pa siya na ayusin naman sana ang arrows niya. Samantala, tinawagan ni Jin si Gabi para itanong kung ligtas ba siya. Pero sinabi ni Gabi na siya rin mismo ay inatake ng mga demons at hindi niya alam kung paano sila nakapasok. Naririnig niya rin na parang may kaguluhan sa side nila. Sinabi naman ni Jin na may mga kalaban din silang hinaharap na hindi niya pa kailanman nakita dati. Makikita rin natin na si Gabi ay nasa loob ng kanyang demon na si Gabriel, at protektado siya nito gamit ang mga ngipin nito habang sinusubukan siyang atakihin ng ibang demons. Pero wala silang magawa dahil sobrang lakas ni Gabriel. Sinabi rin ni Jin na injured pa siya kaya hindi siya makakagalaw ng maayos. Inasar siya ni Gabi at sinabing wala talaga siyang silbi minsan, pero sinabi rin niyang siguraduhin nilang ligtas ang lahat. Sinabi ni Jin na sina Yuru at ang iba pa ang bahala roon. Nang malaman ni Gabi na si Yuru yung lalaking nakasugat sa paa niya noon, sinabi niyang ayos lang pala sila dahil malakas naman ito. Dahil doon, inutusan niya si Gabriel na umatake. Agad nitong nilamon ng kalahati ang isang demon habang pinatumba naman ang isa pa. Paglabas ni Gabi, nakita niyang mas marami pang demons na may kumikislap na mata. Tuwang-tuwa pa siya at sinabi kay Gabriel na maswerte ito dahil marami itong makakain ngayon. Pagkatapos nito, bumalik sila kina Jin. Sinabi ni Jin kay Asa na ligtas si Gabi. Kaya sinabi ni Asa na siya na ang bahala sa pagpigil sa mga demons. Nagulat si Yuro at tinanong kung kaya ba talaga niya. Sinabi ni Asa na kaya niya, pero gusto muna niyang yakapin siya. Talagang obsessed sa hug si Asa. Pagkatapos nito, sinabi ni Haruo na kapag tumulong sila sa laban, posibleng masira ang mansion. Pero sinabi ni Jin na siya na ang bahala sa master nila. Inutusan ni Asa si Yuro na i-distract ang white demon. Biglang nag-merge ang dalawang demons at naging isang black and white creature habang nagliwanag ng malakas ang paligid.
Biglang nawala sina Asa at Yuro, habang ang Purple Demon naman ay tumakas. Pinigilan ito ni Haruo gamit ang kanyang Turtle Demon na si Torto. Galit na galit si Haruo dahil hindi niya alam kung saan napunta sina Asa at Yuro. Napagtanto niya rin na kung kayang mawala ng kalaban ang mga tao ng ganoon lang, baka alam din ito kung nasaan ang mga magulang nila. Habang pinipigilan ni Torto ang Purple Demon, sinabi ni Jean na okay lang kung masira ang mansion basta huwag lang patayin ang demon at ang master nito. Samantala, sinabi ng Rabbit Demon ni Haruo na si Bonbon na napapalibutan sila ng maraming demons. Inutusan ni Haruo si Jean na harapin ang mga ito. Sinabi rin ni Bonbon na poprotektahan niya si Haruo. Habang lumalala ang sitwasyon, napagtanto ni Jean na wala silang ibang choice kundi lumaban ng todo. Kaya naghanda siya kasama ang kanyang mga demon na sina Ai at Makoto. Lumipat ang eksena kay Asa. Sumisigaw siya habang hinahanap sina Yuru, Jin, at Haruo. Napagtanto niyang mag-isa lang siya sa isang sobrang dilim na lugar. Biglang narinig niya ang boses ni Wright, kaya nagulat siya. Hindi rin makita ni Wright ang paligid dahil sobrang dilim. Tinanong niya si Asa kung natatakot ba ito sa dilim. Inamin ni Asa na ayaw niyang mapag-isa sa madilim na lugar. Naamoy ni Wright si Asa kaya hinawakan nito ang ulo niya at sinabing huwag siyang mag-alala dahil kasama niya siya. Tinanong ni Asa kung nasaan ang kapatid niya. Sinabi ni Wright na hindi niya maamoy si Yuro sa paligid. Tinanong ni Asa kung bakit hindi nito tinutulungan si Yuro gayong demon ito ng kapatid niya. Sinabi ni Wright na kasama naman ni Yuro si Left kaya magiging okay lang ito. Sinabi rin ni Wright na gusto talaga niyang makausap si Asa. Naalala niya noong unang beses silang nagkita sa village at bigla siyang inatake ni Asa nang walang paliwanag. Ipinaliwanag ni Asa na sinabi ng kanyang ama na sina Left at Right lang ang kayang pigilan sina Seal at Break kapag nawawala sila sa kontrol. Ibig sabihin, natural enemies nila sina Left at Right. Samantala, lumipat ang eksena kina Yuro at Left. Napunta sila sa isang sobrang maliwanag na lugar. Sinabi ni Left na sa tagal niyang nabuhay, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong bagay. Napansin ni Yuro na may lupa pero sobrang liwanag kaya nawawala ang sense of balance niya. Sinabi rin ni Left na habang lumilipad siya kanina, may nataman siyang ceiling, kaya naisip nilang nasa loob sila ng isang spherical barrier. Tinanong ni Yuro kung may kalaban ba sa paligid pero wala silang ma-sense. Kaya nagdesisyon siyang mag-practice ng aim gamit ang bow niya. Tinulungan siya ni Left pero ang ending, si Left lang palagi ang natatamaan ng mga pana niya. Sobrang nakakatawang scene talaga. Tinanong ni Left kung hindi ba siya nag-aalala kay Asa dahil sabay silang nawala. Pero sinabi ni Yuro na may kapangyarihan naman si Asa kaya naniniwala siyang kaya nitong alagaan ang sarili niya. Bumalik tayo sa labanan kung saan hawak pa rin ni Torto ang Purple Demon. Biglang lumabas sina Asa at Wright matapos nilang sirain ang barrier. Sinabi ni Asa na puputulin niya ang kontrata ng demon sa master nito. At nagawa nga niya yon dahil nawala ng malay ang demon. Gamit ang dugo na ibinigay ni Dr. Sakuraba. Ginawa ni Asa ang Purple Demon bilang bago niyang servant. Masaya pa ang demon at gustong magpalamang kay Asa. Pero sinabi ni Asa na may ipapagawa muna siya rito, ibalik sina Yuro at Left. Kaya agad silang inilabas ng demon. Susugod na sana si Yuro pero pinigilan siya ni Asa dahil kakampi na nila ang demon. Sinabi ni Haruo na kung kayang magpa-disappear ng demon na ito ng mga tao, baka alam ng master nito kung nasaan ang mga magulang nila. Kaya tinanong ni Asa ang demon kung nasaan ang dati nitong master. Habang naglalakad sila, may isang lalaking biglang nagulat dahil ipinagkanulo siya ng sarili niyang demon. Hindi makita ni Asa ang kalaban pero biglang dumating si Yuro at tinamaan ito gamit ang kanyang pana. Habang hinahabol ni na Yuro at Wright ang lalaki, sobrang proud na proud si Asa sa kapatid niya. Samantala, tuloy-tuloy namang nilalabanan ni Jean ang mga demons. Habang naglalakad siya, parang sobrang astig ng dating niya habang pinapatumba ang mga kalaban at pinapakain pa sila sa kanyang mga demon. Nang may sumubok umatake sa kanya, agad naghagis ng granada si Ai. Habang si Makoto naman ay nilamon ng isa pang kalaban. Brutal talaga si Jin dito. Napansin din niya na hindi niya kilala ang mga taong kumokontrol sa mga demons. Dumating rin si Gabi kasama si Gabriel at sinabi niyang 5 grupo na ang pinatumba niya pero wala rin siyang kilala sa mga iyon. Nang may isa pang umatake mula sa likod, agad itong pinabagsak ni Yuro gamit ang pana niya.
May isang samurai Lukangay pa ang natakot kay Yuro at pinaatres ang mga kasama niya. Pero may isa pang lalaki ang tumakas dahil pera lang daw ang dahilan kaya niya tinanggap ang trabaho. Sa kasamaang palad para sa kanya, sinalubong siya ni Akio sa gate at agad siyang pinatumba kasama ng kanyang demon. Pagkatapos ng matinding laban, halos tapos na ang kaguluhan sa mansion. Nagpasalamat si Jin kay Yuro sa malaking tulong nito pero sinabi ni Yuro na hindi niya yun ginawa para sa kanila kundi para mahanap ang kanyang mga magulang. Nagkita rin sina Gabi at Yuro at agad silang nag-asaran dahil pareho nilang naaalala na sinaktan nila ang isa't isa noon. Sa huli, nahuli nila ang ilang attackers at ininterrogate ang mga ito. Sinabi ng isang lalaki na pera lang talaga ang dahilan kaya sila sumali at hindi nila kilala ang tunay na mastermind. Nang tanungin sila tungkol sa nawawalang magulang ni Yuro at Asa, wala silang maisagot. Habang nawawalan na ng pag-asa si Yuro, sinubukan siyang pakalmeyan ni Asa. Pagkatapos, tinanong ni Asa ang lalaking yun kung ano ang tawag nito sa mga demons nito. Sinabi ng lalaki na tinatawag niya silang simpleng hey at you dahil tingin lang niya sa kanila ay mga gamit. Nagalit si Gabi nang marinig yun at muntik nang patayin ni Gabriel ang lalaki. Pero pinigilan siya ni Asa. Sinabi ni Torto na may damdamin rin ang mga demons. Habang kausap ni Yuro si Asa, tinanong niya ito tungkol sa eye patch nito. Sa una, parang magsisinungaling si Asa pero pinili niyang sabihin ang totoo. Inamin niyang minsan na siyang namatay dahil pinatay siya ng assassins mula sa Hagashi Village. Nagsimula ang episode habang may ikinukwento si Yuro tungkol sa kanyang nakaraan. Dito niya sinabi na unang beses niyang naramdaman na may taong gustong pumatay sa kanya ng direkta, at nangyari yun bago nila iwan ang village ng kanyang mga magulang. Halos mamatay na siya noon habang nakakaramdam ng matinding sakit, parang may tumutusok sa balat at kalamnan niya. Pero kahit ganoon, napatay pa rin niya ang taong umatake sa kanya. Tinamaan rin siya ng pana, at ang bumaril pala noon ay sariling ama niya. Nagulat si Yuro, pero agad siyang inalalayan ng kanyang ama at humingi ito ng tawad dahil hindi siya nabantayan ng maayos. Nagtatanong si Yuro kung ano ba talaga ang nangyari, at sinabi ng kanyang ama na tandaan niya ang pakiramdam na yun ang intensyon ng isang taong gustong pumatay. Ang tingin na nakita niya sa mata ng lalaking iyon ay isang bagay na posibleng maranasan niya ulit sa hinaharap. Sinabi rin ng kanyang ama na habang buhay siya, hindi maiiwasan na may mga taong susubok pumatay sa kanya kaya kailangan niyang lumaban agad kapag may direktang umatake sa kanya. Kinuha ng kanyang ama ang pana at kutsilyo mula sa bangkay ng lalaki at itinapon ito sa bangin. Tahimik lang si Yuro habang pinapayuhan siya ng kanyang ama na manatiling kalmado. Ipinaliwanag nito na ang takot ay pwedeng pumatay lalo na sa mga hunter na buong buhay lumalaban sa mga beast. Kailangan niyang obserbahan ang sitwasyon at isipin kung paano siya makakasurvive gamit ang anumang meron siya dahil ang kamatayan ay tumatama sa mga taong nagpapakita ng takot. Maingat na pinakinggan yun ni Yuro. Nagpalipas sila ng gabi sa bundok habang nakaupo sa harap ng bonfire. Sinabihan siya ng kanyang ama na huwag sabihin sa mga taga-village ang nangyari. Nagtaka si Yuro kung bakit hindi nila babalaan ang mga tao, pero sinabi ng kanyang ama na hindi naman aatake ang mga yun sa village kaya dapat manahimik lang siya at magpanggap na parang walang nangyari. Kinabukasan, bumalik sila sa village kung saan sinalubong sila ng mga nag-aalalang villagers. Gumawa lang sila ng kwento tungkol sa nangyari noong gabi. Lumabas din si Granny at sinabi niyang nag-aalala sila dahil hindi agad nakabalik ang dalawa. Nang tanungin niya si Yuro kung nasugatan ba ito, agad namang sinabi ng ama niya na ang dugo sa kanya ay galing lang sa daga na kinain nila noong gabi. Pagkatapos nito, nakita natin si Asa na nakakulong habang naroon ang kanyang ina at ang ina ni Yuro. Sinabi ng ama ni Yuro na nangangaso lang sila kaya sila natagalan makabalik. Nagpanggap silang parang walang nangyari, ayon sa plano nila. Makikita rin dito kung gaano ka-close sina Yuro at Asa bilang magkapatid. Sinabihan pa ni Asa si Yuro na alagaan ang sarili nito habang masaya silang nagkukwentuhan bilang pamilya. Pero napansin ni Asa at Yuro na may ibinulong ang ama nila sa kanilang ina. Ipinagpatuloy ni Yuro ang kanyang narration at sinabi niyang pagkatapos noon, umalis ang kanilang mga magulang at iniwan silang dalawa ni Asa sa village. Pero ngayon, nalaman niya ang katotohanan, ang tunay na Asa ay kinuha noon, at ang Asa na kasama niya sa loob ng 10 taon ay isang impostor lamang. Buong village pala ang nagsinungaling sa kanya.
Dito tayo bumalik sa eksena kung saan nagtapos ang nakaraang episode habang ipinapaliwanag ni Asa ang lahat kay Yuru. Sinabi ni Asa na minsan na siyang namatay matapos siyang patayin ng mga assassin mula sa Hagashi Village. Pagkatapos noon, inalagaan siya ng Kage-Mori clan at akala nila magiging maayos na ang lahat, pero bigla namang nawala ang kanyang mga magulang. Noong 15 years old si Asa, muli siyang nahuli ng isang assassin at napatay. Doon niya nakuha ang power of break. Ipinakita ang isang kakaibang lugar, isang landas ng mga bungo, isang puno, at isang demonic realm sa pagitan ng buhay at kamatayan. Doon nakilala ni Asa ang isang demon na may hawak ng power of break. Sinabi ng demon na patay na siya. Nagtanong si Asa kung impyerno ba yun. Sagot ng demon, mukhang hindi naman daw langit ang lugar kaya malamang. Pero tinanong din siya nito kung anong klaseng buhay ba ang nabuhay niya para isipin niyang diretso siyang mapupunta sa impyerno. Ipinaliwanag ng demon na ang lugar na iyon ay nasa pagitan ng mundo ng mga patay at mundo ng mga buhay. Tinawag itong Yamatsu Hirasaka sa kanilang bansa. Naalala ni Asa na narinig na niya yun mula sa kanyang ama at sa mga alamat ng kanilang village. Sinasabi ng alamat na ang male and female twins na ipapanganak sa Eastern Village kapag pantay ang araw at gabi ay maglalakbay sa Shadow Realm para kontrolin ang mga demon. Ipinaliwanag ng demon na nagbabago ang mga alamat habang tumatagal. At ang totoo, hindi makakapunta roon ng isang tao hanggat hindi muna ito namamatay. Binigyan si Asa ng dalawang pagpipilian, manatiling patay, o tanggapin ang power of break at bumalik sa mundo ng buhay. Sinabi ng demon na gamit ang kapangyarihang yun, kaya niyang sirain ang katawan ng kanyang mga kalaban at tapusin ang mga digmaan. Pwede pa nga siyang maging bayani. Pero kapalit nito, ang mga taong nasa paligid niya ay dadaan sa impyerno. Naalala ni Asa ang kanyang nawawalang mga magulang at si Yuru. Hindi niya alam kung buhay pa ang kapatid niya kaya hindi siya pwedeng mamatay. Pinili niyang mabuhay. Pagbalik niya, nagulat ang mga assassin dahil akala nila patay na siya. Pinag-uusapan nila kung paano makukuha ang power of break habang hawak nila si Asa. Pero bago pa sila makagalaw, pinutol ni Asa ang kanyang mga tali habang kumikislap ang isa niyang mata. At doon nagsimula ang bangungot nila. Pagkatapos, nakita natin si Gabi na hinahanap si Asa. Pagdating niya, patay na ang dalawang kidnapper. Sinabi ni Asa kay Gabi na pinili na niya ang landas na tatahakin niya at handa na siyang madumihan ang kanyang mga kamay. Bumalik tayo sa present timeline matapos ikwento ni Asa ang lahat. Humingi siya ng tawad kay Yuru dahil hindi na siya ang dating cute at inosenteng kapatid nito. Kinabukasan, nakita natin si Gabi na tumitingin sa mga larwang gawa sa damo, isang baka at isang kabayo. Napansin niyang maayos pa ang mga ito kaya maingat niya itong inilibing. Habang naglilinis naman ang mga tao sa paligid, may dumating sa gate ng Kage-Mori clan. Binuksan nito ni Akio at nakita nilang si Dere pala yun, at sinabi nitong sasanduan niya si Yuru. Nang malaman ito ni Jin, kinausap niya si Yuru. Nalilito si Yuru kung sino ang pagkakatiwalaan dahil nagtitiwala si Asa sa Kage-Mori clan habang sina Dere at Hana naman ay hindi. Pinapasok nila si Dere habang pabirong sinabihan ni Jin si Akio na huwag munang pumatay ng bisita. Pagkatapos, dumating si Asuma at nagulat sa sobrang gulo ng mansion matapos ang demon attack. Dumating rin si Hagura na nagtaka kung may lindol ba dahil sa dami ng nasira. Ipinaliwanag sa kanya na mga demon ang umatake at ang target ay ang twins. Masaya siyang malaman na buhay si Asa at nakita na nito ang kanyang kapatid. Pagkatapos nito, dumating ang master nila na si Gonzo, kasama si Dere. Siya pala ang naghatid dito. Pinuri ni Gonzo ang mga demon ni Yuru pero halatang may tensyon sa pagitan nina Jin at Dere. Nagtataka si Jin kung bakit malayang nakakapasok si Dere sa teritoryo nila gayong magkaaway dapat ang kanilang mga grupo. Iniisip naman ni Yuru kung may koneksyon ba talaga ang dalawang panig. Sinabi ni Yuru kay Dere na nalaman niyang kapag namatay siya, maaari niyang makuha ang power of seal. Tinanong niya kung bakit ngayon lang nila sinabi ang bagay na yun. Sinabi ni Dere na narinig lang din niya iyon at hindi niya alam ang buong detalye. Pinigilan siya ni Dere sa plano niyang isakripisyo ang sarili dahil walang kasiguraduhan na mabubuhay pa siya kapag namatay siya. Sinabi rin ni na left at right na tandaan niyang 400 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng ganitong twins, at noong huli, isa sa kanila ay hindi na muling nabuhay. Nagulat ang lahat sa revelasyong yun.
Pero pinatigil sila ni Master Gonzo dahil hindi yun ang tamang lugar para sa ganoong usapan. Sa halip, niyaya niya silang mag-breakfast. Nagbiro pa siya kay Dara na kumain na rin ito dahil hindi naman nila lalagyan ng lason ang pagkain. Masayang-masaya naman si Asa dahil makakasabay niyang kumain ang kanyang kapatid. Pagkatapos noon, lahat sila ay pumunta na sa hall para kumain. Pero dahil sa nangyaring labanan, halos wasak na ang buong lugar. Dahil dito, inutusan ng leader ng Kagamori clan na si Gonzo si Hagura na ayusin ang lugar. Kaya naman nakita natin si Hagura na gamit ang kanyang diamonds ay pinapawala ang mga sirang bagay at agad itong near-repair. Dahil dito, sobrang nagulat sina Yuro at ang kanyang mga kasama dahil hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Hagura na lahat ng yun ay dahil sa kanyang diamonds na sina Black at White. Ginagamit niya si White out para burahin ang sirang bahagi at pagkatapos ay muling isinusulat ni Ink ang mga iyon para bumalik sa dati. Nakadepende ang diamonds ni Hagura sa observation skills at imagination kaya sobrang taas ng compatibility nila sa kanya. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Hagura ang sarili niya at sinabi sa lahat na isa siyang manga artist. Pero walang kaalam-alam si Yuru tungkol doon. Doon naman naalala ni Dara na narinig na niya si Hagura sa maraming animation films. Kaya ipinaliwanag ni Hagura na pen name lang niya ang Hagura at ang tunay niyang pangalan ay Kagamori Hikaru. Hindi naman maintindihan ni Yuro kung ano ang pen name kaya ipinaliwanag ni Asha na yun ang pangalang ginagamit ni Hikaru kapag pinapublish niya ang kanyang mga gawa. Nalaman din natin na ginamit niya ang pen name na yun dahil maraming malulupit na bagay ang ginawa ng kanyang pamilya at ayaw niyang maapektuhan ang kanyang trabaho dahil doon. Pero sobrang nagulat si Dara nang marinig na miyembro pala si Hikaru ng Kagamori family. Kaya ipinaliwanag ni Hikaru na magkakapatid sila nina Asuma at Jin. Siya ang panganay. Kasunod si Asuma, habang si Jin naman ang bunso, pero magkakaiba sila ng ina. Sinabi naman ni Asuma na dapat makipagkaibigan sila kay Hikaru dahil bilang panganay, siya ang susunod na leader ng Kagamori clan. Pero tumanggi si Hikaru dahil ayaw niyang masira ang tahimik niyang buhay sa pagtanggap sa pangalan ng ganoong kaina-hinalang pamilya. Pagkatapos noon, may maliliit na bagay na nagdala ng cushions para makaupo ng maayos ang lahat habang kumakain at naglagay rin sila ng cushions para kina right at left. Pero tumanggi sina right at left dahil hindi naman sila kumakain ng human food. Nagsimulang tanungin ni Jin si Dara kung paano niya nalaman ang lokasyon ni Yuro. Pero tumanggi si Dara na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos noon, muling tinanong ni Jin si Dara kung ang pag-atake ba sa mansion nila noong nakaraang gabi ay kagagawa ng Hagashi Village. Pero mukhang wala talagang alam si Dara tungkol doon kaya tinanong niya kung bakit iniisip ni Jin na siya ang may pakana ng pag-atake sa Kagamori clan. Ipinaliwanag ni Jin na dahil yun sa pagdala nila kay Yuro roon sa parehong oras kaya posibleng si Yuro talaga ang target ng pag-atake. Pinaghihinalaan din niya ito dahil kayang dumaan ng clan members ni Dara sa kahit anong barrier. Pero tumanggi si Dara at sinabing hindi naman niya kayang gawin yun. Habang nangyayari ito, sobrang impressed naman si Asha sa bawat kilos ng kanyang kuya kaya litong-lito si Gabi kung sino ba talaga siya. Pero hindi niya maintindihan kung paano nakapasok ang mga yun kahapon. Kaya pinipigilan ni Gabi si Asha na lumabas ng mansion dahil mapapahamak siya roon. Maging ang nurse ng Kagamori clan ay ayaw ding lumabas siya ng mansion. Pero muling iginiit ni Dara na wala siyang kasalanan sa mga nangyari kahit pa humihingi siya ng tawad para sa mga extremist ng Hagashi Village. Maya-maya, naalala niya si Asha at tinanong kung ano raw ba ang hitsura ng family register niya dahil napakahirap gumamit ng General Hospital nang walang insurance card. Dahil dito, iniisip niya kung ano ang dapat gawin kay Yuro dahil hindi pa ito rehistrado roon. Ipinaliwanag ni Yuro na taga roon ng kanyang ina kaya balak sana niyang magparehistro ng normal. Pero nawala ang kanyang mga magulang matapos silang ma-attack noon. Dahil dito, nagulat si Dara at tinanong kung totoo bang nawawala ang kanyang mga magulang. Sumagot si Yuro na totoo yun. Alam daw niyang nasa panig siya ng Hagashi Village pero ni minsan ay wala siyang narinig na tungkol doon at hindi rin siya naniniwalang may kinalaman dito ang Hagashi Village. Pagkatapos noon, tinanong ni Gonzo si Dara kung iniisip ba talaga nitong paniniwalaan nila ang mga sinasabi niya. Kaya ipinaliwanag ni Dara na kahit kaya niyang patayin ng sinumang papasok sa kanyang teritoryo. Hindi siya umaatake ng walang dahilan at hindi rin siya sang-ayon sa mga extremist ng Hagashi Village.
Kaya nga raw malaya siyang pumunta roon para sunduin si Yuro. Pagkatapos noon, tinanong naman ni Dara si Gonzo kung sigurado ba itong walang kinalaman ang extremists ng Kagamori clan sa nangyari dahil narinig niyang hindi rin iisa ang paniniwala ng Kagamori clan. Kaya gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang gustong gawin ng head ng Kagamori clan sa kambal na ito. Sinabi ni Gonzo na tuwing may ipinapanganak na twins na may malas, nalalapit sa pagkawasak ang buong mundo. Kaya mas mabuting mabuhay nang walang powers ng break at seal. Dahil dito, gusto niyang wala ng ibang twins na ipanganak bukod kina Asha at Yuru. At para mangyari yun, kailangan nilang wasakin ang village na dahilan ng kapanganakan ng mga ito. Ayon kay Gonzo, bulok na village ang Hagashi Village dahil nakakulong ito sa lumang paniniwala at gusto nitong kontrolin ang buong mundo. Pero nagbago na raw ang panahon at dahil iisang dugo ang dumadaloy sa kanila, responsibilidad nilang pigilan ang mga ito. Pero hindi sang-ayon si Asuma rito at sinabi niyang ang mga taong pinili para magkaroon ng powers ay dapat mamuno sa mundo ng mapayapa dahil responsibilidad nila yun bilang mga taong binigyan ng powers ng Diyos. Dahil dito, tinanong siya ni Dara kung naniniwala ba talaga siyang kayang kontrolin ng Kagamori clan ang lahat. Sumang-ayon naman si Asuma at tumanggi rin siyang wasakin ang Hagashi Village. Sa halip, gusto niyang mapasailalim ito sa isang tamang organisasyon. Pagkatapos noon, kinausap ni Yuro sina right at left at sinabing noong una niyang tinanong ang mga ito kung sila ba ang cursed children na nagdadala ng kapahamakan, itinanggi nila yon at sinabi nilang nakadepende ang lahat sa mga taong gumagamit ng kanilang powers para magsimula ng gulo. Kaya doon niya na-realize na wala silang kasalanan at may karapatan ding mabuhay ang mga twins. Dahil dito, gusto niyang magpasalamat sa kanila. Sinabi rin niyang humingi na ng tawad si Asha sa lahat ng bagay at kahit hindi niya kayang patawarin ang pag-atake sa village nila, humingi pa rin ito ng tawad para sa mga bagay na hindi naman ito kasalanan. Kaya hindi niya kailanman mapapatawad ang mga taong pinaparamdam kay Asha na lahat ng kasalanan ay nasa kanya. Bakit daw kailangan nilang magtago dahil lang sa twins sila? Bakit lahat ng tao ay dinidiktahan kung paano sila dapat mamuhay? Pagkatapos noon, sinabi ni Yuro na kung hindi man nagkakaisa ang Kagamori clan, siguradong pinakikinggan sila ng mga extremists. Kaya gusto niyang marinig din ng mga tao sa Hagashi Village ang sasabihin niya. Hindi na raw siya tatakas o magtatago dahil wala naman siyang dahilan para gawin yun. Wala rin siyang pakialam kung sino man mula sa Hagashi o Kagamori clan ang gustong umatake sa kanya. Pero gusto niyang ipaalam sa lahat na kung gusto nila ang ulo niya, kailangan nila siyang harapin ng direkta. At kapag natalo niya ang mga attackers, pipilitin niyang ilabas mula sa kanila ang lahat ng impormasyon. Dahil dito, pinapakalma siya ni Dara. Pero bigla naman siyang tinawag ni Asha na tanga kaya sobrang nagulat si Yuru. Sinabi ni Asha na baliw ba siya para sabihing hindi siya magtatago o tatakas gayong wala itong ideya kung gaano kahirap ang pakiramdam kapag paulit-ulit kang inaatake ng mga assassins. Ayaw niyang maranasan din ni Yuro ang mga pinagdaanan niya kaya gusto niyang tumakas ito at magtago kaysa ilagay sa panganib ang sariling buhay. Kaya pinakiusapan ni Asha sina right at left na kumbinsihin si Yuro. Pero nang marinig ng dalawa ang tungkol sa laban, lalo lang silang na-excite at handang sundin ang lahat ng sasabihin ni Yuro. Sumang-ayon din si Gabi at sinabi kay Asha na buong buhay nito ay mag-isa nitong pinasan ang lahat kaya panahon na para magtiwala naman siya sa kanyang kuya. Pero dahil dito, napaiyak si Asha. Pagkatapos noon, tinanong ni Gonzo si Yuro kung ayaw ba talaga nitong sumali sa Kagamori clan dahil magiging ligtas at komportable ang buhay niya roon. Pero agad tumanggi si Yuro. Sinabi niyang tinawag man nilang bulok ang Hagashi Village, doon pa rin siya lumaki at naroon ang kanyang mga kaibigan. Alam niyang magkaiba ang ideals nila pero hindi siya sasama sa clan na Samaira sa kanyang village. Lubos siyang nagpapasalamat dahil inalagaan nila ang kanyang mga magulang pero gusto niyang mamuhay ayon sa sarili niyang desisyon. Kaya mula ngayon, sasama siya kay Dara para hanapin ang kanyang mga magulang. Sinabi naman ni Dara na gusto sana niyang magtago si Yuro pero bilang guardian nito, wala siyang choice kundi suportahan ito at protektahan sa lahat ng panganib. Kaya tinanong niya kung pwede na ba silang umalis. Pagkatapos noon, yumuko si Asha kina right, left, at Dara at nakiusap na alagaan ang kanyang kuya, at pumayag naman silang lahat. Paglabas nila, sinabi ni Asha kay Yuro na hindi siya pwedeng lumabas sa barrier dahil oras na gawin niya yon. Siguradong aatakihin siya ng mga taong naghahangad sa power ng break.
Kaya pinakiusapan niya si Yuru na mag-ingat. Nang makita ni Yuru ang barrier, naalala niyang noong bata pa sila ay para ring nakakulong si Asha sa isang lugar at hanggang ngayon. Nagbago man ang lokasyon, nakakulong pa rin ito. Pagkatapos noon, ipinakita ni Asha ang litrato ng kanilang mga magulang at sobrang nagulat si Yuru dahil ngayon lang siya nakakita ng larawan nila. Maging sina right at left ay namangha rin. Pagkatapos noon, kumuha si Asha ng litrato kasama si Yuru para maipaliwanag niya rito kung paano gumagana ang picture at sobrang na-impress naman si Yuru. Dahil dito, sobrang saya ni Asha dahil nasamantala niya ang pagkakataon para makapag-picture kasama ang kanyang kuya. Nang makita yun ni na right at left, gusto rin nilang magpa-picture kasama si Yuru pero hindi sila lumalabas sa picture kaya sobrang nalungkot ang dalawa. Pagkatapos noon, pinakiusapan ni Yuru si Asha na ipakita muli ang larawan ng kanilang mga magulang at habang tinitingnan yon, iniisip niya kung ano kaya ang ginagawa ng mga ito ngayon. Sinabi naman ni Asha na sigurado siyang ligtas ang kanilang mga magulang at pagkatapos noon ay hiningi niya ang address ni Yuru para maipadala niya rito ang larawan. Pero walang ideya si Yuru tungkol sa address kaya nalungkot si Asha dahil hindi niya alam kung paano makokontak ang kanyang kuya at ayaw ding sabihin ni Dara ang lokasyon nila. Sinabi naman ni Jean na kung sakaling may malaman sila tungkol sa mga magulang ni Yuru, paano sila magkakausap. Pero tumanggi pa rin si Dara na magbigay ng personal information kahit pumayag siyang kailangan talaga nilang magkaroon ng paraan para mag-contact. Dahil dito, nagsimula silang mag-isip ng paraan at sa huli ay binigyan ni Jean si Dara ng business card mula sa isa sa mga negosyo ng Kagamori clan para makontak nila ang isa't isa. Sobrang natuwa si Dara rito at dahil sa reaksyon niya, sigurado si Jean na gusto lang nitong gamitin ang pera niya sa alak. Pagkatapos noon, paalis na sana sila pero muli silang pinigilan ni Asha. Sinabi niya kay Yuru na sobrang nalungkot ang kanilang mga magulang dahil hindi nila ito naisama noon dahil hinaranggan sila ni Granny kaya wala silang choice kundi bumaba ng bundok kasama siya. Gusto raw talaga nilang isama si Yuru dahil mahal na mahal nila ito. Dahil dito, naging emosyonal si Yuru at pakiramdam niya ay natupad na ang dahilan kung bakit siya pumunta roon. Naging emosyonal din si Asha at nang paalis na si Yuru, bigla nitong nilampasan ang barrier at niyakap siya habang pinapatong ang kamay nito sa kanyang likod at sinasabing mag-ingat siya palagi. Nang magsara ang pintuan ng bahay ng Kagamori clan, napaluhod si Yuru dahil doon niya lubos na napatunayang si Asha nga talaga ang kanyang nakababatang kapatid dahil noong bata pa sila ay ganoon din siya nitong yakapin habang pinapakiusapang mag-ingat palagi. Dahil dito, tuluyan ang napaiyak si Yuru. Samantala, sa loob naman ay pinakiusapan ni Asha si Jean na huwag silang padalhan ng kahit anong tao at sa halip ay bumuo na lang sila ng relasyon na may tiwala, at pumayag naman si Jean. Karaniwan daw ay may third party na kailangang gawing diamond sina right at left para makontrol ang powers ng break at seal. Pero ngayon, nasa kambal na may seal power ang dalawang yun. Kaya kung may mangyaring masama kay Yuru, wala nang makakapigil kina right at left. Dahil dito, wala nang nakakaalam kung ano talaga ang mangyayari sa hinaharap. Habang pauwi sina Yuru at ang kanyang mga kasama mula sa mansion ng Kagamori clan, abala naman si Dara sa pagtingin sa card na ibinigay ni Jean. Balak niyang gamitin yun para makalibre ng inuman sa account ni Jean. Pero napansin niya agad na mukhang malungkot si Yuru. Dahil doon, naisip niyang ipakita pa rito ang maraming bagay tungkol sa modernong mundo para kahit papaano ay gamaan ang pakiramdam nito. Dinala niya si Yuru sa isang malaking barko, at nang makita yun ni na right, left, halos hindi sila makapaniwala sa laki nito. Pagkatapos noon, sumakay naman sila sa metro at naglibot sa lungsod. Kalaunan ay napunta sila sa isang horse racing track. Habang pinapanood nila ang karera, natalo naman si Dara sa pastahan. Namangha si Yuru sa mga kabayo dahil mas malalaki at mas mabilis ang mga ito kaysa sa mga nakikita niya noon. Napansin niyang kailangan ng matinding pagsasanay para masakiyan ang mga iyon ng maayos. Pagkatapos ay sinabi ni Dara na bibilhin niya para kay Yuru ang lahat ng kakailanganin nito para mamuhay sa bagong mundo. Agad namang sinabi ni Yuru na gusto niya ng kabayo at baka rin ng baka. Manghingi ka ng kahit ano maliban dyan. Sandaling nag-isip si Yuru bago sinabing mas kailangan niya ng mga pana. May dala pa siyang busog, pero kulang na ang kanyang mga palaso. Dahil doon, napaisip si Dara kung saan nga ba makakakuha ng ganoon sa modernong panahon. Biglang nagkaroon ng ideya si Dara. Dinala niya sina Yuru sa isang malaking supermarket.
Pagpasok pa lang nila ay halos mabigla sila sa dami ng paninda. Excited na excited ang lahat habang naglilibot sa loob. Tinanong ni Dara si Euro kung ano ang mga kailangan para makagawa ng mga pana. Ipinaliwanag ni Euro na kailangan niya ng kawayan, kutsilyo, at sinulid. Para naman sa dulo ng pana, kaya niya itong gawin gamit ang bakal at bato. Pagkatapos ay nagtanong pa si Euro kung mayroon bang USA. Balak sana niyang pakuluan ang balat at mga laman loob nito para makagawa ng animal glue. Napailing si Dara, hindi mo na kailangang gawin yon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang nakahandang pandikit na binibente sa tindahan. Sa huli, binili nila ang lahat ng kailangan. Habang nasa cashier sila, napansin ng babaeng nasa counter sina right at left. Kita niya ang mga ito, ngunit pinili niyang huwag na lamang pansinin. Pagkaalis ng grupo, agad siyang lumapit sa kanyang manager at sinabing baka naghahallucinate na siya dahil may mga kakaibang nilalang siyang nakita. Pagkakita ni Euro sa isang mannequin, napagkamala niya itong panakot sa ibon. Habang tinitingnan niya ang iba't ibang kasuutan, lalo siyang namangha sa dami ng bulsa at lagayan ng mga modernong damit. Gusto ko ang mga damit dito. Ang daming pwedeng paglagyan ng gamit. Sinabihan siya ni Dara na kunin lang ang anumang gusto niya. Pinili ni Euro ang mga kulay itim. Mas madaling itago ang mga mantsa ng dugo. Biglang natigilan si Dara. May kriminal ba akong kasama ngayon? Habang pinag-uusapan nila yon, naalala ni Euro ang isang mahalagang detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinwento niya kung paano siya madalas atakihin ng mga bandido habang nangangaso sa bundok. Dahil sa mga itinuro ng kanyang ama, lagi niya silang napapatay at inililibing. Ngunit may isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Napansin niyang ang mga taong nakatira sa bundok ay may mga kamay na magaspang at marumi dahil sa hirap ng buhay. Kahit hugasan nila yon, hindi basta nawawala ang mga bakas ng kanilang trabaho. Pero ang mga bandido na umaatake sa kanya ay kakaibang malinis. Para silang mga taong galing sa ibabang bahagi ng kabundukan. May isa pang ang nakasuot ng katulad ng underwear na ipinakita ni Dara. Doon niya napagtanto ang isang posibilidad. Baka hindi talaga mga ordinaryong bandido ang mga yon. Posibleng ipinadala sila ng mga tao mula sa nayon. Ipinaliwanag ni na right at left na maaaring ayaw ng mga taga-nayon na direktang kalabanin si Euro dahil baka mawala ang tiwala nito sa kanila. Kaya posibleng gumamit sila ng ibang tao upang patayin siya. Kung namatay si Euro at nakuha ang kapangyarihan ng SEAL habang nagtitiwala pa rin sa nayon, baka napunta sa kapakinabangan ng nayon ang lahat ng yon. Wala pa ring matibay na ebidensya si Euro, kaya hindi niya yun lubusang matanggap. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari, hindi na rin niya kayang magtiwala ng buo sa mga taong dati niyang pinaniniwalaan. Pagkatapos ay sinabi ni Dara na kakaunti lamang ang may alam kung paano makapasok sa barrier ng nayon. Dahil doon ay lalong lumiit ang listahan ng mga posibleng sospek. Tinanong ni Left kung balak ba nilang unahan ang mga taong yun. Sumang-ayon si Euro. Sa Pangangaso, ang may pinakamagandang pwesto ang kadalasang nananalo. At yun din ang balak niyang gawin. Napansin ni Dara ang pagbabago sa isip ni Euro ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Euro na may sumusunod sa kanila. Hindi na yun bago kay Dara. Matagal na niyang alam na 3 tao ang palihim na nagmamasid sa kanila. Nagpapalitan lamang ang mga ito para hindi mahalata. Napaisip si Euro kung may koneksyon ba ang mga ito sa Cage Mori clan. Ngunit pinayuhan siya ni Dara na huwag munang magpakita ng anumang reaksyon. Habang naglalakad sila, naalala ni Euro ang litrato na kinunan ni Asa sa mansion. Tinanong niya si Dara kung hindi ba ito mabubunyag dahil kasama siya sa larawan. Ngumiti si Dara, hindi na yun problema dahil matagal nang nakuhanan ng mga security camera ang kanyang mukha. Sa katunayan, gusto niya talagang malaman ng iba na naroon siya. Samantala, tinitingnan ni Asa ang litrato nila ni Euro. Nang mapansin niyang kasama si Dara sa larawan, agad niya itong inedit at tinanggal. Maya-maya ay dumating si Jean at hinanap ang larawang may mukha ni Dara. Ngunit nagpanggap si Asa na walang ganoong litrato. Dahil dito, ipinakuha ni Jean ang security footage para masuri ang lahat ng nangyari. Kasabay nito, iniimbestigahan ni Gonzo ang mga taong umatake sa mansion. Isiniwalat ni Keiichi at Makoto ang pangalan ng taong nag-utos sa kanila, isang lalaki na nagpakilalang Akishima. Ipinakita rin nila ang kanilang call history bilang patunay. Habang sinusuri ang lahat ng detalye,
Unti-unting napansin ni Jin na maraming bagay ang hindi nagtutugma. Lalong naging kainahinala ang sitwasyon nang sabihin ni Keiichi at Makoto na pumasok sila sa mansion sa pamamagitan ng isang west gate. Nagkatinginan ang lahat, dahil ayon sa plano ng mansion, wala namang west gate na umiiral. Pader lamang ang naroon. Dahil dito, mas lalong lumalim ang misteryo tungkol sa totoong mastermind sa likod ng pag-atake. Upang malaman kung nagsisinungaling ba sila, ginamit ni Fuyuki ang kakayahan ng kanyang diamond na blacklist. Sa sandaling mahawakan nito ang diamond ng isang tao, nalalaman nito ang halos lahat tungkol sa dating may-ari nito. Lumabas ang buong buhay ni Makoto, kabilang ang katotohanang nasa ospital ang kanyang ina at desperado lamang siyang makahanap ng pera. Nalaman din nila na si Keiichi naman ay nalubog sa utang dahil sa pagsusugal. Matapos makita ang lahat ng impormasyon, napagtanto ni Gonzo na hindi sila kasabwat ng tunay na mastermind. Sa halip na parusahan sila, inalok niya silang magtrabaho para sa Cage Mori clan. Nagulat ang dalawa, akala nila ay tiyak na mapaparusahan sila. Ngunit ngumiti lamang si Gonzo. Ang magtrabaho ng parang kalabaw ang magiging parusa ninyo. Halos manghina sila sa narinig. Mas natuwa pa si Makoto nang marinig na sasagutin ng clan ang gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina. Samantalang si Keiichi naman ay agad nagtanong kung babayaran din ba nila ang kanyang utang. Bilang sagot, sinipa siya ni Gonzo sa mukha. Bayaran mo yan gamit ang sarili mong pera. Habang inaayos ng lahat ang nasirang mansion, unti-unti ring bumalik sa normal ang sitwasyon. Ngunit sa kabilang banda, patuloy pa ring sinusundan sina Yuru at Dera ng tatlong misteryosong tao. Nais sana ni Yuru na hulihin na agad ang mga ito, pero hindi niya dala ang sandatang naiwan niya sa Cage Mori Mansion. Habang naglalakad sila sa makikitid na eskinita, nakarating sila sa isang lumang bahay. Pagpasok nila sa loob, tumambad ang napakaraming nakatagong armas. Pinapili ni Dera si Yuru ng kahit anong gusto niya. Agad namang pinili ni Yuru ang isang malaking palakol. Samantala, kumuha si Dera ng baril. Sa oras ding yun, naramdaman ni na right at left ang presensya ng iba pang diamond sa paligid. Samantala, bumalik na sana sa kanilang amo ang tatlong especially iya upang iulat ang lokasyon ni Dera at Yuru. Ngunit bago pa sila makalayo, hinarang sila ng dalawa. Sa isang iglap, pinaputukan ni Dera ang baril ng isa sa kanila at napabagsak ito. Kasunod nito ay sinunggaban naman ni na right at left ang dalawa pang kasamahan. May isang lalaki na nagtangkang tumakas. Ngunit bigla siyang nalunod sa makapal na hamog at napunta sa isang kakaibang dimensyon. Ito ang Lost House ng Tad-era Clan. Isang lugar na nakatago sa pagitan ng dalawang mundo. Ipinaliwanag ni Dera na siya lamang ang nakakaalam kung paano makapasok at makalabas doon. Sa sobrang takot, sinubukan ng lalaki na tumakbo. Ngunit natumba siya nang mabangga ang isang kalansay. Ayon kay Dera, isa rin itong dating ahente na sumubok sumunod sa kanila noon ngunit hindi na nakabalik pa. At hindi lamang yun ang bangkay na nakakalat sa lugar. Dahil dito, napilitan ang lalaki na magsalita. Ngunit bago pa siya makapagbigay ng impormasyon, may kakaibang nangyari. Muling naramdaman ni na right at left ang presensya ng ibang diamonds. Hindi ito kabilang sa Tad-era Clan. Biglang naging alerto ang lahat. Sa isang iglap, sumabog ang ulo ng bihag sa harap nila. Kasabay nito ay lumitaw ang isang napakalaking kamay mula sa dilim. Mula sa isang kanal ay lumabas ang isang dambuhalang diamond. Kasunod nito ay isa pang diamond na agad pumatay ng isa pang tao gamit ang malakas nitong sipa. Laking gulat ni Dera at Yuru. Ngunit mas lalo pang nagulat sina right at left. Kilalang kilala nila ang dalawang diamond na yun. Agad nilang pina-address sina Dera at Yuru. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Nakilala nila ang kanilang sariling uri. At tila isang matinding labanan ang magsisimula. Patay na ang dalawa sa mga humahabol sa grupo matapos silang patayin ng dalawang misteryosong demonyo, isang may napakahahabang braso at isang may napakahahabang binti. Samantala, ginaisang ni Dera ang matandang babae na kanilang kasama. Pagkagising niya, agad siyang naguluhan kung nasaan siya at lalo siyang natakot nang makita ang dalawang halimaw sa harapan niya. Napansin yun ni Yuru at agad niyang sinabi na kung talagang takot ang matanda sa mga demonyong ito, malinaw na hindi sila ang mga demons niya. Tutal, ang dalawang kasamahan din naman ng matanda ang pinatay ng mga ito. Kinumpirma rin mismo ng matanda na hindi niya kilala ang dalawang nilalang. Dahil dito, napaisip si Dera.
Kung hindi sila konektado sa matanda, posible bang may ibang grupo o panibagong puwersang nakikialam sa sitwasyon? Habang sinusubukan nilang intindihin ang nangyayari, mukhang kilala naman ni na left at right ang dalawang demonyo. Matagal na silang hindi nagkikita, ngunit agad nila itong nakilala. Ipinaliwanag ni Left na kahit noon pa man ay magulo na talaga ang ugali ng dalawang ito. Noong sinaunang panahon, tumulong sila sa isang monghe na nagtataglay ng kapangyarihan ng Seal. Sa tulong ng mongheng yon, naipakulong nila ang Long Arm at Long Leg sa loob ng isang bundok, ang lugar na kilala ngayon bilang Mount Benday. Nagtaka si Wright kung paano sila nakalaya gayong dapat ay nakabaon pa rin sila sa loob ng bundok. Ngumisi ang dalawang demonyo at ipinaliwanag na may isang makapangyarihang master na nagpalaya sa kanila. Matapos ang mahigit 1,000 taon ng pagkakakulong, malaya na silang muli. Habang nag-uusap sila, paulit-ulit nilang iniinsulto sina Left at Right. Nagtanong din sila tungkol sa mongheng minsang nagkulong sa kanila. Ngunit sinabi ni Left na wala siyang ideya kung nasaan na ito ngayon. Baka matagal nang naglaho o namumuhay na lamang sa kung saan mang kabundukan. Habang pinagmamasdan sila ni Dara, may naaalala siyang mga alamat tungkol sa dalawang demonyong ito. Pagkatapos ay tinanong nila sina Left at Right kung sino sa 2 taong kasama nila ang kanilang master. Si Dara ba o si Yuru? Napansin din nila na kung naroon sina Left at Right, ibig sabihin ay naisilang na ang kambal at posibleng nasa paligid lamang ang taong magmamana ng kapangyarihan ng Seal. Dahil mas madali silang tawagin sa ganitong paraan, Long Arm at Long Leg na lamang ang naging tawag sa kanila. Nairita si Dara sa walang tigil nilang pagsasalita kaya agad siyang nag-utos kina Left at Right na talunin ang dalawang demonyo. Una ay tumanggi si Right at tinanong kung bakit niya susundin si Dara. Ngunit nang makita niya ang matalim na tingin ni Left, agad niyang naintindihan ang plano. Nagpapanggap lamang sila na si Dara ang kanilang master upang ilihis ang atensyon ng mga kalaban. Agad namang kumagit sa patibong sina Long Arm at Long Leg. Dahil akala nila si Dara ang master, siya agad ang ginawa nilang pangunahing target. Sumiklab ang matinding labanan. Habang sinusubukang lapitan ng dalawang demonyo si Dara, paulit-ulit silang hinaharang nina Left at Right. Kahanga-hanga ang koordinasyon ng dalawang halimaw. Sa malayo naman, nagbibigay ng suporta si Dara gamit ang kanyang mga baril. Hindi nagtagal, ginamit ni Wright ang kanyang ginintoang anyo. Samantala, napadpad si Dara malapit kina Yuru at sa matanda. Napansin ni Yuru na nagsinungaling si Dara tungkol sa pagiging master ng dalawang demons. Ngunit sinabi ni Dara na bilang tagapag-alaga nila, tungkulin niyang protektahan sila. Ipinangako rin niya kay Asa na aalagaan niya si Yuru. Habang pinag-uusapan nila ang sitwasyon, nakumpirma nilang ang matanda ay mula sa Cage Mori. Ikinwento nito na ipinadala siya ni Asuma upang ihatid ang alok nito sa Hagashi Village. Ang alok ay simple, maaaring manatiling malaya ang nayon basta't susunod sila sa pamumuno ng Cage Mori. Dito rin ipinakita si Asuma. Napapalibutan siya ng dalawang demons, isa na kulay puti at isa na kulay itim. Kasabay nito, napansin din ang kakaibang paru-paro na palaging nasa paligid niya. Mukhang ginagamit ni Asuma ang insektong iyon upang obserbahan ang mga pangyayari mula sa malayo. Humingi si Dara ng tulong sa matanda at tinanong kung isa ba siyang demon builder. Nang sumagot itong oo, hiniling niya na tawagin ito ang kanyang mga demons upang tumulong sa laban. Ngunit wala siyang magagawa dahil iniwan niya ang kanyang mga demons at mag-isa lamang siyang sumunod sa grupo. Dahil dito, nagmungkahi ang matanda na baka mas mabuting tumakas na lamang sila palabas ng Lost House. Ngunit ipinaliwanag ni Dara na delikado yon. Kapag nalaman ng mga demonyo o ng kanilang master kung paano pumasok at lumabas sa Lost House, mas malaking problema ang haharapin ng lahat. Dahil dito, nagkaroon sila ng bagong plano. Hahanapin ni Yuru ang master ng dalawang demonyo habang sina Dara, Left, at Right naman ang magbibigay ng distraksyon. Sumama rin ang matanda kay Yuru dahil wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Habang nagpapatuloy ang laban, pilit na sinusubukan ni Dara na makarating sa armory. Ngunit patuloy siyang hinaharang ng mahahabang braso ng kalaban. Muntik na siyang tamaan kung hindi siya iniligtas ni Wright sa tamang oras. Samantala, desperadong hinahanap ni na Yuru at ng matanda ang master ng dalawang demonyo. Ngunit sa halip na buhay na tao, puro kalansay lamang ang kanilang natatagpuan. Sa kabilang banda,
Hawak nina Long Arm at Long Leg sina left at right habang balak nilang patayin si Dara. Naniniwala silang kapag namatay ang kanilang master, mawawala ng master ang dalawang demons at magiging mas madali silang wasakin. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng laban nang tamaan ng bala ang mata ni Long Leg. Doon nila natuklasan na gumagamit pala si Dara ng sniper rifle mula sa malayo. Dahil hindi nila naiintindihan ang konsepto ng modernong armas, wala silang depensa laban dito. Sunod-sunod na bala ang pinakawalan ni Dara, na nagbigay ng malaking pagkakataon kina left at right upang makabawi. Sa sobrang pressure, pinagsama nina Long Arm at Long Leg ang kanilang katawan. Nagmistulas silang isang higanteng nilalang na may mahahabang kamay at mahahabang binti. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nahuli nila ang matandang babae. Balak nila itong kainin habang iniisip na baka may alam ito tungkol sa kapangyarihan ng seal. Dahil sa sobrang takot, aksidenteng nabunyag ng matanda ang sekreto. Sinabi niyang si Yuru ang isa sa kambal at siya ang nakatakdang magmana ng kapangyarihan ng seal. Agad na nagbago ang ekspresyon ng dalawang demonyo. Ito ang impormasyong matagal nang itinatago ni Dara, left, at right. Ngayon ay alam na rin ito ng kanilang mga kalaban. Agad nilang hinanap si Yuru. Matapang na inamin ni Yuru na siya ang tunay na master ni left at right. Kung siya ang kailangan nila, handa siyang humarap sa kanila. Ngunit nagkaroon ng problema ang dalawang demonyo. Hindi pa taglay ni Yuru ang seal. Kung papatayin nila siya ngayon, baka magising ang kapangyarihang yun. At kapag nangyari yun, posibleng muli silang masil. Kaya nag-alinlangan sila. Sinamantala ito ni Yuru. Inutusan niya sina left at right na huwag munang kumilos. Siya mismo ang haharap sa dalawang demonyo. Nagsimula siyang tumakbo habang hinahabol siya ng mga halimaw. Habang tumatagal, mas lumalabas ang kahinaan nina Long Arm at Long Leg. Dahil bulag na si Long Leg, umaasa na lamang siya sa paningin ni Long Arm. Samantala, kailangan naman ni Long Arm na sumunod sa galaw ni Long Leg. Habang tumatakbo si Yuru, nabagsakan siya ng isang malaking puno at nasugatan. Lumapit ang dalawang demonyo at pinag-isipan kung papatayin na ba siya. Sa sandaling yun, biglang iniunat ni Yuru ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Long Arm at Long Leg. Natakot sila. Akala nila ay Magi gising na ang kapangyarihan ng seal. Ngunit yun mismo ang plano ni Yuru. Distraction lamang yun upang makagawa ng pagkakataon para kina left at right. Agad niyang iniutos ang pag-atake. Sa isang iglap, sumugod sina left at right sa kanilang gininto ang anyo. Galit na galit si left dahil nasaktan ang kanyang master. Tinamaan si Long Arm at itinapon palayo, habang si Long Leg naman ay naiwan na walang depensa. Sa eksaktong sandaling yon, pinaputukan ni Dara ang leeg ni Long Leg. Tumama ang bala, at sa susunod na segundo, naging usok ang katawan ng demonyo. Tuluyan ang natalo sina Long Arm at Long Leg. Pagkatapos ng kanilang pagkatalo, may naiwan na tila mga buto o relic. Ipinaliwanag ni Left na kung nagamit sana sila sa mabuting paraan, maaari sana silang naging mabubuting Diyos sa halip na mga halimaw. Sa huli, napagtanto ni Yuru na ang dahilan kung bakit natakot ang dalawang demonyo ay dahil ginaya niya ang galaw na minsang ginawa ni Asa kapag ginagamit nito ang kapangyarihan ng seal. Sapat na ang simpleng kilos na iyon upang maalala ng mga demonyo ang kanilang matinding takot. Dahil dito, lalo nilang naisip kung gaano talaga kalakas at kapanganib ang kapangyarihan ng seal. Pinuri ni Wright si Yuru dahil nagawa niyang talunin ang dalawang makapangyarihang demonyo kahit wala pa siyang kapangyarihan ng seal. Ngunit mapagkumbaba pa ring sinabi ni Yuru na hindi niya sila tinalo. Nakahanap lamang siya ng tamang paraan para manalo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Left ang paru-parong matagal nang sumusunod sa kanila. Nahuli niya ito at doon nila nalaman ang katotohanan. Ang paru-parong yun ay bahagi pala ng kapangyarihan ni Asuma. Mula pa nang umalis sila sa mansyon ng Cage Mori, lihim na silang minamanmanan. Ipinaliwanag ng matanda na kahit sirain nila ang paru-paro, wala rin itong magiging epekto dahil maliit na bahagi lamang iyon ng kapangyarihan ni Asuma. At dito nagtatapos ang episode. Matapos ang matinding laban kina Long Arm at Long Leg, mas marami pang misteryo ang nabuksan. Ano nga ba talaga ang kapangyarihan ng seal? Bakit kahit ang mga sinaunang demonyo ay takot na takot dito? At kailan tuluyang Magi gising ang tunay na kapangyarihan ni Yuru? At yan ang Demons of the Shadow Realm Episode 1 hanggang Episode 10 Compressed Recap.
Kung gusto mo pang makapanood ng mas maraming anime recaps, siguraduhing nakasubscribe ka at panoorin ang susunod na video. Tara, tuloy natin ang binge watch.